Naniniwala ka sa Diyos? Oo, rektang-rekta ako kay God. Anak niya ako. Naniniwala talaga ako may God eh. Kasi pag tumitingin ka sa salamin, parang ito talagang may God. Tingnan mo naman itong gawa niya. Alam mo, sa di ko nag-take time nga siya sa akin. Alam mo yun. Pero sabi kasi, kung naniniwala ka sa Diyos, sabi kasi sa Biblia, dapat isa lang ang asawa mo. Ano nga Hanapin sabi mo sa Biblia yan, walang sinabing ganun. Wala talagang sinabing ganun sa Biblia. Wala. Ni isa wala. Kahit anong halungkat mo ng page na walang sinabing ganun. So masasabi mo, hindi naman mali yung ginagawa mo. Hindi talaga, hindi mali. Siyempre, alam nila na marami kang asawa. Siyempre, bilang magulang, i-stop ka nila na mali ang ginagawa mo. Yeah, good question. Ang sabi ko sa kanila, pag gawa kayo ng gopings na anak, tapos magtataka kayo. Bakit marami nagkakagawa ko? Oo nga, problema nila yun. Copying sa anak nila eh. Ako matutuwa ako nun, kaya rin yung anak kong lalaki, marami siyang chicks, matutuwa ako nun eh. Pag yung anak kong lalaki, walang nagkakagusto sa kanya, man, yun ang ayokong mangyari. Masasabi mo ba na ikaw yung magandang role model sa mga kabataan? Hindi yata eh. Ano mo nasabi mo? Hindi ko masasabing magandang role model ako. Kuhain na lang nila yung magagandang nagagawa ko. Ano yung mga magagandang nagagawa mo? Paano malaman naman nila? Yung may dalawa akong asawa, Wow, maganda nga. isang bahay, ganyan. It's Bugoy na Koy. Kilala nyo na ako. Kung di nyo pa alam, well ngayon alam mo na. Welcome to Lazy Genius Podcast. Hey, congratulations. Nakaful ka na rin dito. Taga saan ka pala? Ngayon, banda kami sa Alabang area kami. Sa Alabang. Yeah, pero actually, ano siya eh, Bacoor talaga siya sa papel eh. Order siya. Pero malapit na kayo doon sa Alabang technically. Parang Alabang na rin. Yung feels Alabang eh. So, Mario Aulas. Yes. Eh di, masasabi mo ba na nakarating ka na doon sa gusto mong buhay? Ay, hindi. Malayo Hindi pa. pa. Wala. Pero doon ka ba lumaki? Hindi naman. Hindi ako lumaki. Ay, di ka lumaki doon. Saan ka ba lumaki? Lumaki talaga yung teenage years ko mas sa Bacoor, sa Sorrento. Tapos, nakapag-States din ako dati. Mula nung 17 na ata ako. Ba't ka nag-States? Kasi yun ang uso dati. Parang di ba may parang American dream dati. Parang lahat ng pamilya dati. So, nagtrabaho ka doon sa States? Yes, yun ang plano talaga. Yun ang plano. Kasi ayoko mag-college. Nandito pala ako sa Pilipinas. Wala na sa isip ko mag-college. Tapos inalok kami ng kamag-anak namin doon. Dito ka na lang kung gusto mo mag-work. Di, tinry ko doon. Anong trabaho mo doon? Sa US? Nagsimula ako doon sa tito ko na yung magbabalot ng mga CD, ng mga karaoke na CD. Diba may plastic yun Oo. na nakalapat na lapat dun sa case. Oo. Pinoblower lang yun eh. Okay. Ba yung parang 10 hours ako nagbo-blower nun ng mga... Mga ilang years ka sa US na? Siguro mga 7 din. 7 years. Pero pabalik-balik ako ng Pinas. So, pabalik-balik ka naman. Pero mas madalas ka talaga sa US ng 7 years na yun. Wow, masasabi mo mas. Pero kada magkakaroon ako ng mga, let's say mga $2,000, inuwi ko agad dito. Tapos, Magkano ba sahod mo doon? nagsimula ako sa mga minimum wage na kasi Technically, naging OFW ka. Parang gano'n. naging TNT nga ako nun eh. Yung walang papel na Okay. kami dumating doon una eh. Tapos napaso, ganyan. Yun, ganyan yung unang Yung sa tito ko, under the table lang yun. So, mas mababa pa sa Okay. tito ko siya eh, di ba? Tama. So, minsan, dahil tito mo, late pa magpasahod. So, naghanap ako ng mas legal na na yung minimum wage nun na gano'n. Parang simula ako na parang stock merchandiser ng sa mga parang, hindi siya department store eh, pero parang gano'n. Para siyang gano'n. Eh, parang mura na mga bilihin, tas ako yung naglalagay ng mga stocks doon, gano'n. Okay, tapos inuuwi mo yung kinikita mo sa Pilipinas. Pinantitrip ko dito. Umuwi ako yung buong neighborhood. Lasing yung buong neighborhood, gano'n. So, ibig sabihin nun, sa mga magtropa, ikaw yung pinaka lagi naglalabas ng pera. Hindi, parang ilan kami nun eh. Sa lugar namin, parang ilan kami doon na nasa ibang bansa. Ganon din yung ginagawa. Malulungkot sa ibang bansa, babalik dun sa hood, tapos magpa-party dun sa hood. Hindi lang ako yun. Pero kami yung pag umuwi, parang masaya ang lahat dahil
party. Tama, Pinapalabas tama. namin ganun. Pero, ang tanong, nanggaling ka ba sa family na middle class or lower middle, gano'n? Medyo mababa sa middle. Or masasabi mong middle nung panahon na yun. Pero yung family yung pinanggalingan ko, maayos talaga siya na pamilya to. Like, Maayos talaga. like, kompleto kami. May tatay ako. Alam mo yun. Ngayon, Ano ang trabaho ng tatay at nanay mo? si tatay, nung panahon na yun, hindi, nung bata pa ako, instructor pa lang siya ng pagpipiloto eh. Pinuto na rin talaga siya, ganun. Si nanay, housewife lang si nanay. Support siya kay tatay. Ganun. Pero maayos talaga yung pamilya ko. Hindi siya perfect, pero maayos. Only child ka ba? Meron akong kapatid na babae. Babae din. So, bali, 4 lang kami. Ikaw yung panganay. Yes. Ikaw yung panganay. Yes. Tapos yung mga, di ba, 4 kayo? 4 kayo, ikaw yung panganay. Yung 3, puro babae. Hindi. 4 kami kasama na nanay tatay. Okay. So, babae, yung Yes. bunso. Yes. At so, dalawa lang kayong magkapatid. Ilang taon na yung babae? Hindi ko alam eh. Ba't di mo alam? Hindi ko Kapatid mo siya eh. Hindi ko alala. Basta mga siguro Hindi ba kayo nagkikita? Hindi, nakikita kami. Hindi ko lang maalala siya. Siguro 4 na taon yung pagitan ng age namin. Ilang taon na ba? 300. So, share 200. 96. 300. Pero yung masasabi ko talagang maayos yung pinanggalingan kong pamilya. Yung balance nga din eh. Kasi maayos yung pamilya ko, pero yung neighborhood namin, violente. Kaya ang ganda nung... Doon ko lang na-realize, actually last week ko lang na-realize eh. Sabi ko sa mga tropa ko, kaya pala medyo makulit ako na minsan hindi rin makulit dahil balance yung kinalakihan ko. Kasi di ba may mga tao na violent yung neighborhood, tas toxic din yung pamilya niya, gulo-gulo niya na, di ba? Ito pala yung magandang tanong. Ano ba yung tunay mong pangalan? Sasabihin ko dito sa camera, doon may yung pangalan. Siyempre, screen name mo yun eh. Bugoy na koy-koy. Yeah. Ano yung pangalan mo? Magandang bugoy na koy na lang ang alam nila. Baka maghalongkat-halongkat pa sila. Actually, alam na nila yun eh. Yung mga matagal ko na nakikinig sa akin, alam nila yun eh, na nag-leak na yun eh. Pero tinatago mo siya sa public. Hindi ko tinatry itago. Hindi ko naman parang tagong-tago siya. Baga, ewan po, mas okay lang din na... Makilala ka as Bugoy na koy-koy. Alam mo ba ang totoong pangalan ni Snoop Dogg? Ano? Hindi mo rin alam. Hindi. Okay. Gets. Okay. Pero syempre, pero hindi ka naman naiiyan na sabihin mo yung pangalan mo. Hindi, maganda yung pangalan ko. Sabihin mo na. Pero sila, inaasar nila yung pangalan ko dahil malayo siya sa bugoy na koy-koy. Mas maganda yung pangalan. Klase yung pangalan ko eh. Klase. Kaya naman silang maghalungkat. Sige. Bulong mo na lang tayo. Bulong mo sa akin. Yung mic nandito. Matalino eh. Isa ko saan eh. May sa comment section lalabas yun. Okay. Yeah. So, baka mamaya pangalan mo hindi naman Gregorio. Yung hindi magandang pangalan niya. Hindi naman. Bakit pa yun? So, mas malupit niya sa'yo. Classy. Classy. Classy ko. Wala yung sa bugoy na koy-koy. Pero koy-koy yung nickname ko. Bakit pala koy-koy? Takoy talaga yung una kong, yung nickname ko talaga, Takoy. Tapos, Takoy? short. Ano ibig sabihin ng takoy? Di ko na alam yun ang tawag sa mga tito ko eh. Takoy. Ganun. Pero malapit siya sa pangalan mo. Malayo. Parang mas pang Bisaya talaga siyang nickname eh. Koy-koy, ganyan. Pero probinsya niyo Bisaya, hindi naman. Yung lahi namin galing sa Mindanao, lahi namin. Lahat ng kadugo ko galing sa Mindanao. Okay. So yung takoy, yung ano mo, yung palayo mo, tapos ginawa mo koy-koy. Ano naman yung bugoy? Bugoy, nirhyme ko lang yung talaga yun sa koy-koy. Bugoy, ang ibig sabihin nun sa Bisaya, parang makulit na bata. Bad boy, parang ganun siya. So, nung panahon na nag-iisip ako ng rap name ko, gusto ko lang yung kaklik-klik, yung mapapaklik ka. Ba't ganun? Simula lang nun, naging ganun na yung pangalan mo, yung nagsisimula ka na mag-rap. Okay, nag-isip na ako ng rap name. So, bugoy na koy-koy. Pero bago ka pa maging rapper, ano na yung pangalan mo nun, yung normal na? Koy-koy lang ako. Koy-koy lang. Koy-koy. Nilagyan mo na ng bugoy na koy-koy. Yung bugoy, parang ano lang, pang sarap name nga. Para lang ma-interest ka i-click ba? Kasi hindi siya masyadong babango pakinggan eh. Koy-koy. Bakit mo gusto maging rapper?
Kasi kung isipin mo, tatay mo piloto, nasa middle class kayo, pumunta ka na sa US, and everything. Ano yung na-influence sa'yo para maging rapper? Well, dati sa neighborhood namin, halos lahat naman nakikinig ng rap eh. So yun lang yung music na alam namin, rap. So parang, yun din yung, hindi ko pinangarap maging rapper. Hindi ko man iniisip na magiging rapper ako na dito ako magkakapera pa nga. So, hindi ko pinangarap talaga. So, passion mo siya? Hindi nga talaga, trip ko lang yun eh. Kumbaga, Pinag-tripan mo? nalagay lang ako sa no choice. Kumbaga, lahat nag-failed na lahat ng mga discarding pinasukan ko. Tapos naubos na rin yung puhunan ko, mga ganun. Ang natitira na lang sa akin, rap. Kaya parang suntok sa buwan na lang yun. Meron ba nagsabi sa'yo, uy, ang galing mo naman pala mag-rap, ayaw mo mag-record? Wala ba na ganun sa'yo? Wala, dahil yung panahon na yun, hindi ako magaling mag-rap eh. Hindi naman talaga ako ganun na klaseng rapper na yun. Lyrical na rapper, ganun. Pero wala nag-influensya sa'yo talaga. For example, mag-rap ka na dahil yung mga kaibigan mo, nag-rap sila, ikisabay ka, pas nakita nila yung potential mo, pas kasi sinabi nila na mag-record tayo, wala ba na gano'n sa'yo? Hindi ganun yung storya nung akin eh. Actually, dati yung parang unang grupo ko dun, isa ako dun sa parang hindi magaling pa nga eh. Mas maganda yung boses ng ibang kagrupo ko, mga ganun, mas magaling sila magsulat. Nalagay lang talaga ako sa wala na akong choice, kundi ito na lang. So, okay, kahit hindi ako magaling dito, pero ito na lang, yan ang gagawin ko. So, gagamitin ko na lang siya. Yun. Pero kumita ka sa pag-rap? Ako masasabi kung kumita ako sa pag-rap. Ano pa yun, yung panahon na yun, mahirap talaga ang kumita sa pag-rap. As in, wala nga talaga. Nakasurvive, basic. And then, masabi kong nakasurvive, hindi kumita. Nakasurvive. Nakasurvive. Kumbaga break even. Hindi siya profitable. Kain, mga ganun. Lalo yung dati. Kasi ngayon, kaya mo na talaga magkapera sa rap ngayon eh. Although, hindi siya ganun kadali. Pero yung dati pa talaga, parang suntok talaga. Nakailangan ka lang ba sa rap? Parang 400 plus na ata ang gawa ko. Putong yun lang yung 400. Oo, parang ganun na ata. Parang ganun. Ikaw yung nagpauso ng 2 joints. Yes. Ikaw yung nagpauso nun. Yes. Ano ibig sabihin ng 2 joints? Wala talaga. Droga ba yun? Droga? Hindi siya related talaga dun. Hindi siya related dun. Nung panahon na yun, nakikinig ako kay 2 Chainz, rapper yun siya. Tapos, parang gusto ko lang may 2 something, parang nakukulala ako 2 Chainz. Kasi nag-meeting kami, may dalawang joints dun. Aminado ako, may dalawang joints dun. Habang nag-meeting kami, habang nag-iisip ng pangalan. Yan, 2 joints na lang. Yun lang, wala siyang malalim talaga ng meaning, ganun. At hindi rin siya related masyado sa pag-i-smoke. Hindi siya related. Wala, 2 joints, basta may pangalan lang tayo. So mga technically kinikita mo ng mga sabihin natin, estimated mga... Dati, yung nagsisimula kami, pangkain lang talaga namin, fanggas. Zero. Kung kita ang pag-uusapan, zero talaga yun eh. Pero kumita ka naman doon sa pag-i-invite sa'yo sa mga show or event. Wala namang na-invite. Hindi man ako na-invite. Hindi ka ba na-invite sa mga Kunyari, sila Ben and Ben. Bigla kakanta sila sa stage, ikaw hindi ka na na-invite. Hindi ako, hindi ako na-invite sa mga ganun. Ngayon, hindi ako na-invite sa mga ganun dahil di kami nagkakasundo sa budget. Pero dati, hindi ako na-invite kasi hindi nila ako kilala eh. Ganun. Nakikita nyo kaming may mga video dati na nagko-concert kami. Sariling organize namin yun. Kasi nung pinapanood ko yung mga kanta mo, yung mga 2 joints, parang mabis. Tapos pinapanood, maraming babae. Maraming? Babae. Doon sa crowd? Sa crowd na naman. Sa concert ba yung sinasabi mo? Hindi ko maalala, pero napanood ko lang na parang kilala ka as yun nga, parang marami babae. Okay. Masasabi, siyempre ikaw, galing ka sa pamilyang, middle class, sabihin natin, or lower middle nga, tatay mo piloto, nanay mo housewife pa, at meron kang bunsong babae, at ikaw meron kang ilan yung masasabi mo bang asawa mo, partner mo lang? Sa isip nila asawa. Maganda asawa. Sige. Kasi ilan ba asawa mo ngayon? Ngayon 2 na lang. 2 na lang. Bakit na ba yung dati? 3. Actually, umabot ako ng 4 sa isang... Sabay-sabay? Sa isang bahay kami 4 sila. Pero 3 yung... Hindi considered yung pang-4. Ex natin yan. 3 yung pinakamarami ko. 3?
Pasaging dalawa na lang. Yes, dalawa na lang. Sino ba yung tatlo na yun? Sino yung tatlong yun? Oo. Yung kilala sa social media. Oo. Sila Bruha, Laika Diamond, at yung Samsara. Sino yung umalis doon? Yung Samsara. Bakit? Basically, actually hindi ako makapagsabi ng details kasi lugi siya dahil hindi niya masasabi yung side niya. Yes, yes. Pero To be fair. Oo, to be fair lang. Pero ang summary nun, wala na kami sa iisang page. Yun lang, ganun na siya. Hindi tugma yung vision at mission niya sa buhay. Kumbaga, since day one, meron kaming isang plano lang eh. Since day one, may isa kaming page na pinag-uusapan. Hindi na yun ang page niya. So, ayos lang yun. Kung malaya naman silang umalis sa akin eh. Kung wala na siya doon. Okay naman sa'yo yun na umalis siya. Wala na akong magagawa doon. Sa bagay. Pero nasaan na siya ngayon? Hindi ko alam eh. After nun, nag-focus na ulit ako doon sa same page. Pinag-uusapan namin. Doon pa rin ako sa isang page niya. Pero pareho silang single yung dalawang nawala. Hindi, isa lang yung nawala. Ay, hindi yung pang-apat. Oo, wala na yun. X na yun. Hindi, huwag mo na nga natin consider na pasama sa araw ko yun eh. Hindi ko alam. Swerte pa nga nakapasok sa bahay. Sino yun? Samsara? Yeah. Si Samsara, single siya ngayon. Hindi ko alam. Malamang hindi. May babae bang single? Pero wala ka nang alam dun sa nangyayari sa kanya kung sino yung naging jowa niya. Wala na. Hindi na related sa pera ko yun eh. Hindi na makakatulong sa akin eh. Yes mo. Hindi ko rin kasi alam ng kung ano ni-research ko pero wala akong na-research kasi about doon sa ano may. Pero doon sa sabihin natin kay Samsara, hindi kayo nagkatugma. Umalis na kayo. Umalis na siya. Ngayon, kapag bumalik ba siya sa'yo, tatanggapin mo? Sa sitwasyon na yun, tingin ko hindi sa sitwasyon na yun. Hindi na. Masyadong too much na eh. Paano kung nagbago naman? Ano na? Nagbago siya? For you. Kasi gwapo ka eh. Ay! Hindi, sa ilang months na nawala siya, hindi ko na alam kung nangyari sa kanya. Matagal na. Ewan ko, hindi ko alam. 2 months, 3 months. So parang recent nga na talaga nangyari yan. Ano lang, oh. Pero sa 3 months na yun, ang daming kayang gawin ng babae sa loob ng 3 months, 2 months. Ang dami nilang kayang gawin. Hindi mo na alam kung anong nagawa niya dun. Speaking of babae, bakit sabay-sabay yung inaano mo? Sila yung may Sila yung may desisyon. Hindi siya man ako may desisyon. Sila may desisyon. Sila may gusto. Sino ba yung nauna? Yung Labruhang pinakauna. Matagal na kayo nun? Yeah, matagal na kami. Years na rin. Talagang matagal. Mga 3 years, 4 years, ano? Hindi, lampas pa. Parang isang dekada na ata. Seryoso? Ganun katagal? Tapos yung dalawa is recently lang yon. Tapos yung Samsara, parang 2 years siya sa akin. Tapos yung Laika, parang 1 year plus ata. Parang ganun. Paano mo na ma-manage yung siyempre, parang negosyo lang yan eh. Pag masyado maraming negosyo, mahirap i-manage lahat. Siyempre, sabi natin dalawang babae mo kayo, paano mo na-handle yan mga yun? Mas more na sila nag-handle sa akin sa totoo lang eh. Kasi sila yung nag-handle sa'yo. Sila yung pumasok sa mundo ko, di ba? Sa bagay. Oo, so... Tsaka... hindi mo sila pinilit. Hindi kayo naligaw. Never mo namang mapipilit ng babae. Like, bandang huli, sila naman ang mamimili talaga nun eh. Kahit mangligaw ka pa, sila pa rin magdi-decide kung ikaw yung pinili niya sa dami ng lalaking kumakausap sa kanya, di ba? Pero si Labruha, niligawan mo siya. Hindi, siya nang ligaw sa akin nun. Lahat sila. Hindi ka niligaw. Hindi. Kung gusto ka nila, dapat sila labit. Alam mo dati, nung bata pa ako, tinry ko mangligaw. Kwento mo. Hindi gumana eh. Alam mo yun? Hindi gumana? Mga siguro tingin ko 2 beses ako nang ligaw. Isa nung second year yata, second year high school ata ako noon, gano'n. Try kong mangligaw, hindi gumana. Bakit? Hindi nung panahon ko na yun kasi ang mas nagustuhan niya yung sikat na banda dun sa school namin. Wala akong panglaban doon, nobody lang ako sa school namin, wala akong panglaban. Hindi ka pa rapper? Wala, nobody talaga, hindi ako famous dun sa school namin eh. Kaya yung gets ko na agad. Pero patay na bata ka dati sa school ka? Ano na? Patay na bata ka ba nung nasa school Ano ka? sabihin ng patay na bata? Patay na bata, parang dead kid. Parang tahimik lang siya sa likod, wala siyang kaibigan. Ay hindi, kilala nila ako pero hindi ako kasama rin sa cool crowd. Yan. Alam nila ako, hindi ako outcast. Hindi ka ganon. Parang sigma ba? Parang mag-isa ka lang hindi ka loser. Parang ganun siya. So,
Yung tinry ko yun, yung tanggap ko yun dahil ang mas pinili niya yung sikat na banda eh. Okay, gets ko to. Natural siya pipiliin niya ito. Kaya simula nun, hindi ka na naliligaw. Hindi naman nun. After nun, may nakilala akong isang babae na, ewan ko ba, parang binigyan ko siya ng silver, parang ganun. Tapos, tinanggap lang niya, hindi nga malang nag-thank you. Parang sabi, nailaan ko, hindi gumagana tong ganito yung paraan Kasi akala mo, yun ang gumagana kasi yun ang nakikita mo sa TV. Kung ano napapanood mo, ginagawa ko na. Paano mo ligaw, ganyan. Sa totoong buhay, hindi siya gumagana Kaya, Pero dumating ba sa point sa buhay mo na nag-commit ka lang sa isang tao, pas masasabi mo hindi gumana, kaya gano'n yung ginawa mo? yeah, tinry ko din yan. Kasi dati, maano lang ako like, meron akong babae, tapos bago na naman babae, bagong babae, gano'n. Tapos, hanggat inaano na ako ng society na, dapat huwag kang ganyan, stick to one ka lang. Ganun. Minsan nakakarinig ako ng ganun. Lalo na kay nanay, sabihin ni nanay, stick to one ka lang. Kasi si tatay, first and last girlfriend niya si nanay. Diba? So sabihin ni nanay, stick to one ka lang, tulad ng tatay mo, ganyan. Nung panahon na yun, parang yung life ko parang pabagsak. So ngayon, parang nagka-calculate ako. Baka nga naman talaga magulo ang buhay ko dahil ganito ako. Baka kailangan ko magpaka-good boy ngayon, alam mo yan? So, tinry ko ngayon yung ruta na yun, yung magpaka-boyfriend. Kasi nabansagan akong boyfriend, gano'n, may girlfriend ako, boyfriend. Tapos, hindi rin gumana bandang huli. Tapos parang hindi maganda yung kinalabasan. So, para saan? Balik ko na nga yung dati ko, mas gumagana mas masaya ako ng dati. Hindi ko iniisip, alam mo, wala akong sakit sa ulo, gano'n, ibabalik ko yung dati ko. Pero sino yung longest relationship mo? Ngayon, si Labruca ata. Pero before that? Longest. Yung ata meron akong chick dati na anak mayaman talaga. Tingin ko yun siya. Ganon. Na talagang rich kid talaga siya. Rich kid. Oo, ganun. Okay. So, balik naman tayo sa kwentong dyan sa mga babae mo. Ano ba yung religion mo? Religion ko? Or no religion ka? Sa papel, katoliko ako na. Pero ngayon, wala kang... Hindi naman sa wala. naniniwala ka sa Diyos? Oo, rektang-rekta ako kay God. Anak niya ako. Paano kung sinabi... Tingin ako sa salamin ba, parang nakikita. Naniniwala talaga ako may God kasi pag tumitingin ka sa salamin, parang talagang may God. Tingnan mo naman itong gawa niya, alam mo. Yung iba, kaya sila hindi niniwala kay God kasi pag titingin sila sa salamin, parang hindi nila makita yung creation ni God dahil hindi okay yung nakikita. So, masasabi mo kung inulumaya yung mukha ni God, yung parang sa'yo talaga? Sa tingin ko, nag-take time nga siya sa akin. Alam mo yun. yung ibang tao, kinapin paste na lang yun Command V, ganun. Sa akin, take time pa siya. Nag-isipan. Pero, sabi kasi, kung naniniwala ka sa Diyos, sabi kasi sa Biblia, dapat isa lang ang asawa mo. Hanapin mo sa Biblia, walang sinabing ganun. So ano mo na din yun? Wala talagang sinabing ganun sa Biblia, wala. Ni isa wala. Kahit anong halungkat mo ng page, walang sinabing ganun. At lahat ng character doon, halos lahat ng mga sikat na character doon, halos lahat yun sila may multiple wives. Mismong si Moses na nagsabi ng Ten Commandments, dalawa yung asawa nun Halos lahat yun sila. Ilan lang ang walang multiple wives doon. Si Paul, sino po ba? Basta ilan lang, parang di lalampas ng 5 ata Halos lahat. So masasabi mo, hindi naman mali yung ginagawa mo? Hindi talaga, hindi mali. Tsaka mas maraming babae kaysa sa lalaki. So, paano naman yung iba, di ba? Wow. Kung one-on-one lang tayo lahat, yung ibang babae hindi makakaranas ng lalaki dahil mas marami sila Kaya nandiyan ka? Kaya Okay. Akala ko, una kasi parang 80s ka. Hindi. 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 Naniniwala talaga ako kay God. Ito na lang, sabi kasi sa Biblia, bawal mo dumihin yung balat na binigay ng Diyos para sa'yo. Like tattoo. Ano masasabi mo doon? Kasi Biblia talaga yun. Sa tingin ko may exemption ako doon Paborito ako ni God may exempted ka. Exempted ka. Mayroong ganun lagi. Kahit sa classroom, yung teacher lagi siyang may paborito at ine-exempted niya sa mga ibang rules. May ganun, yung paborito ni God, exempted yun siya. Kailan ka na ba nagtatattoo? 17 rin ata ako. Matagal na. Bata ako. Okay. Ano yun? Kasi nakita ko, grupo nyo, pare-pareho kayong kalbo. Ano yun? Tradisyon nyo na yun?
Hindi naman. Hindi naman. Kunyari, may papasok sa'yo, may grupo, mahaba, long hair, kailangan niya magpakalbo. Hindi naman. Inasar namin siya, pero hindi naman talagang required. Inasar namin siya minsan na alin ang naiba, si Pat pa alin sa naiba. Pero hindi naman siya required, alam mo yun. Tsaka siguro yung iba, napapakalbo na lang dahil nakakasama nila kami lagi. Nangingit siguro sila sa amin dahil wala kami iniisip na buhok. Kakalbo lang sa umaga, gano'n. Ganun siya required. So ngayon, maraming kakaibigan. Nakatira ka sa Alabang, dalawa babae mo, at meron kang social media. So marami kang, in short, sinsustentohan. Marami kang kailangan na financial na kailangan mong ilabas para ma-sustain yung livelihood mo. So ka kumukuha ng ng income mo. Meron ka bang mga negosyo, meron ka bang source of, ano yung mga source of income mo? Kaya ngayon meron akong yung daily flight na clothing ko, yun matagal na yung meron ako. Matagal na. Clothing line yon. Yes, tapos yung sa music ko, nakakuha rin ako sa music ko. At may mga iba pa akong business na hindi na namin pinapaalam sa Sa public. Okay. Pero, Inis lahat. okay. Pero, pwede mo bang i-reveal sa mga audience kung magkano ang kinikita ni Bukoy? Hindi ko pwede. Wala akong kinikita. Well, hindi nagbabayad ng tax. Hindi, ano na naman, this is content lang naman. Wala naman dito lahat is na totoo. Pag ako nagsasabi na kinikita, hindi naman nila malaw kung totoo ba hindi, di ba? So, hindi ka naman magsabi. Ballpark lang, Sobrang broke ko. Ano? Sobrang broke ko. Sobrang broke ko. Ano ba yan sa dyan sa, ano ba yung mga naipuntar mo na? Wala. 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 Talagang private person ka talaga. Talaga, sa sitwasyon ko ngayon, pre, halos lahat ng pumapasok din sa akin, nilalabas ko rin agad. Saan mo nilalabas? Sa mga kailangan kong... hindi ako nagtatabi ng pera yan. May gusto kong ginagamit talaga siya. Like, sa... Kung ano man, lifestyle, sa forma namin. Pero nag-invest ka sa mga properties, gano'n? Businesses? Hindi. Invest ng properties na wala pa ako dun. At parang... bibili ng mga lupa, mga handbook. Ayokong... Parang hindi ko ganong trip yung tuloy dahil ayokong may sakit ng ulo. Pero ano yung gusto yung maging dream business mo in the future? Like yung A good in the future, parang tanga na gusto ko magkaroon ng club or bar. Ikaw bahala, ano ba? Ayoko yung club and bar. Ano pong dream na business ko? Good question yan. Alam mo, hindi ko nga naisip talaga yan. Yung dream mo talaga, yung in the future, pag nakamit ko to, putang ina, like gano'n. Siguro wala. Kasi wala akong masabi sa'yo. Hindi ko inisip ano ang dream business ko. Wala. Ito na lang, ano yung nakikita mo sa sarili mo after 5 years? 2 to 5 years. Ano yung nakikita mong makakamit mo, yung magagawa mo? Sana hindi na ako makita nun. Gusto ko mawala Alam mo yun, gusto kong... Ano mawala? Mawala, mag-disappear. Pag nakuha ko na yung perang gusto ko, mag-disappear talaga ako. Alam mo yun, gusto ko yung gano'n na... Alam mo, marami ako nakakausap na gano'n na negosyante na sinasabi nila, pag dumating na talaga sa panahon na kaya ko nang mawawala talaga ako. Bakit? Pupunta sila sa tahimik na mundo. Ayan, baala kayo dyan. Ikaw, alam mo gusto mo, rich and famous or rich and anonymous? Mas gusto ko yung rich at saka anonymous. Pero, wala lang akong choice sa diskarte ko ngayon. Dati na pag-isipan ko na yan, ayaw ko naman talaga ng fame, sa totoo lang. Pero sa diskarte ko ngayon, di ba, sa music ko, kailangan mo siyang pagdaanan eh. Yes. Pero kung pwede ko lang i-skip yung fame at kuhain ko lang yung pera, mas gusto ko sana yun. Ayaw mo talaga ng fame? Ayaw ko. Pero may mga advantages din. May advantages din ng fame. Maraming advantages, pero marami ring disadvantages ng fame. Alam mo yun. Nakikita ko sa mga posts mo, mga tao dito, yung mga nagpapapicture sa'yo sa court, yung mga gano'n, yung mga reels mo, nakita ko. And mostly, siguro yung audience mo is between mga teenager to 25. Okay. So yun yung majority. Masasabi mo ba na ikaw yung magandang role model sa mga kabataan?
Hindi yata eh. Parang wala sa akin. Hindi ko masasabing magandang role model ako. Kuhain na lang nila yung magagandang nagagawa ko. Kuhain na lang nila. Ano yung mga magagandang nagagawa mo? Paano malaman naman nila? May dalawa akong asawa. Wow, maganda nga. May isang bahay, ganyan. Maganda nga. Ano nga pala, di ba dalawang asawa mo? Oo. Meron kang kapatid na babae, di ba? Yeah. Paano kung ginaya ka ng kapatid mo babae? Na sumama siya sa isang lalaki na maraming asawa din. Okay lang sa akin yun kasi ibig sabihin yung lalaki yun kaya niya mag-handle ng gano'n. Kasi hindi ka makaka-handle ng gano'n kung hindi talaga matibay kang mag-isip eh. Kung madali kang mapikon, mga gano'n. At hindi stable ka na klase ng tao, hindi mo kayang mag-handle ng ganong relationship. Lalo na kasama mo sa isang bahay. Kasi, syempre, babae, mas unstable sila na creature eh. So, isipin mo, ilagay mo sila sa mga bahay mo, di ba? Kung unstable ka rin na lalaki, ang gulo na nun. So, kailangan ng balance na yun. Kaya, yung iba na ibang nakikilala ko, yung girlfriend nila, ayaw talaga sa akin kasi iniisip nila may impluwensyahan ko yung boyfriend nila, like magagaya yung boyfriend nila. Sinasabi ko nga sa kanila, huwag ka nang matakot dahil hindi naman kaya ng boyfriend mo eh. May mga tao lang na kaya talaga ng gano'n. So, pag yung kapatid ko sumama sa isang lalaki na may multiple din ng babae, sa tingin ko nakapili ng maayos yung kapatid ko dahil yung lalaki yung grabe ka stable yung lalaki yun. Grabe ka kalma yun siya, hindi yun siya napipiko. So masasabi mong kayong mga lalaki is rare? Yes. Ano ba yung meron ka na wala sa ibang lalaki? Para masabi mong rare ka? Bukod sa arrive ko, ano ba? Meron ako na wala ibang lalaki. Hindi, meron yun sila eh. Hindi lang nila nahahalungkat eh. Sa tingin ko meron yun sila. Katulad ng... Hindi lang nila nahahalungkat. Yung ano din, yung pagka... Yung hindi ka nababasag, yung ganon. Yun, yung iba nakikita ko kasi nababasag sila eh. Napipikon sila, nung sumisigaw sila, nagiging emotional sila. Ngayon sa mata ng babae, katulad lang din pala kita. Kasi ako emotional akong tao, tapos ikaw emotional din. Di, parang lesbian relationship pala to. Pareho lang tayo eh. I guess mo. Ano ba yung principle mo sa buhay? What you mean? Principle? Like, ano ba yung motto mo sa buhay? Ano ba yung pinapaniwalaan mo? Sa tingin mo, bakit ka na pinanganak sa mundong ibabaw na ito? Ano ba yung purpose mo sa buhay? Oo nga eh. Oo nga. Ako, sa tingin ko, ang purpose ko is makapagbigay ng light sa kung sino mang nasa perimeter ko. Or, kahit sa labas ng perimeter ko kasi parang kunyari yung music ko, yung ibang tao, nalulungkot sila ngayon, pero magpapakinggan lang nila yung music ko, bilang magiging okay na lahat. Yung palang at least kahit paano nakatulong ako sa tao yun, kahit di ko kilala yung tao yun eh. So, why music ang... Hindi lang din. Kahit sa mga nakapaligid sa akin, let's say yung mga ka-relationship kong babae, sa mga friends ko, like sa tingin ko, para magbigay ako ng light. Yun, so, yun ang sa tingin ko. Yun ang sa tingin kong purpose din dapat nating lahat is magbigay ng light sa darkness nito. So, parang ikaw yung magmumukhang parang Diyos. Nagbibigay ng Hindi naman Diyos, lang, representative lang. Anak lang ni God. Okay. God-like. Ganun. Ikaw, siyempre, masasabi na natin na marami kang pera. Ay, walang ibunyag eh. Hindi marami pera ko. Sige na. Hindi talaga eh. Pero, Sana, kung maraming pera ko, wala na, hindi nyo talaga ako makikita, promise. Wala pa. Kumikita ka. Kumikita ka pero hindi pa yun sa gusto mo. Yung ba yan? Oo, malayo pa. Malayo. Masasabi mo, kasi marami kasing opinion ng mga ibang tao na money doesn't buy happiness. Anong take mo doon? Money does... minsan nakakalito rin eh, no? Ikaw ba? Anong take mo doon? Sige nga. Para sa akin, money buys happiness talaga. Kasi ang money, papel ka lang kasi yan eh. Yung literal na money, na papel, hindi ka masaya. Ang masaya, yung opportunity na binibigay ng pera. Kasi kapag may pera ka, meron kang option. Saan mo gusto kumain, saan mo gusto matulog, anong oras mo gusto gumising. Meron kang options eh. Kapag may options ka, may freedom. At yung freedom nagbibigay ng happiness. Ayun yung paniniwala ko. Totoo siya at some point. Pero meron din talagang part din na money can buy happiness. Pero
totoo rin. May mga explanation bakit Hindi ko, ilang beses ka na ba nakakita ng mayaman na bad trip pa rin sila? madami din. Ang dami, diba? Like, akala ko nga din dati, pag yumaman ka na, goods na ang lahat eh. Nung nakaangat na ako sa parang, sa levels ng tas nakahalubilo na ako sa mga mayayaman din, nakikita ko, malungkot pa to malungkot to, bad trip to, parang, di pa. Baka, manikin by happiness nga rin talaga. Pero, tama rin sinasabi ko. Parang kunyari, yung ibang mayaman, kasi, isa sa hindi mo mabili, is yung love and loyalty ng babae. Hindi mo kaya bilhin. Yeah, true. Yung body, pwede mo mabili. Pero yung love and loyalty, imposibleng mabili mo yan kahit bilyonaryo ka pa. Bandang huli rin sa ating mga lalaki, parang hindi kumpleto pag wala yung love and loyalty ng babae. Parang ang empty sa pakiramdam eh. So yung ibang mayayaman na nakikilala ko, yun ang kulang sa kanila. Parang may isang kulang sa kanila. Although nabibili na lahat ng kasiyahan, kotse, bahay, adventures, pagkain. Yung isang di nila mabili. Doon sila nakakaano. Kaya maraming mga milyonaryo na pupunta pa sa bahay ko, magtatanong sila sa akin about sa relationship. Sabihin nila sa akin, lahat nasa akin na. Pwede lang yung nasa iyo. Meron kang nasa iyo na wala sa akin. Ganon. Kasi nakikita nila na yung relationship ko sa mga babae ko, okay talaga eh. At yun ang gusto nila, hindi nila mabili yun. Kaya nagtatanong sila sa akin, paano ko ginagawa yun, blah, blah. So masasabi mo talaga na money does buy happiness pero minsan hindi. Kasi may problema din kasi mga mayaman ganon. Oo, minsan hindi. Pero may mga pwede kang mabili. Kasi, di ba, sabi ko, mga mayaman, maraming ang problema, di ba? Mas marami pang problema kaysa sa hirap. Pero syempre, ako, mas pipiliin ko na magkaroon ng problema while mayaman kaysa sa problema na mahirap. Exactly. Kahit sabihin nila money can't buy happiness, pero wala ka ding mabibili kung mahirap ka eh. Di ba? Totoo. Poverty can't buy you nothing, ganun. So, Nagtapos ka pa sa college? hindi. 2 weeks lang ako nag-college. 2 weeks? Bilang nga. Anong kinuha mong course nun? Actually, wala pa nga course. Yung mga prerequisite lang yan eh. Ganun talaga eh. Kasi, yung pwesto ko sa classroom, ito yung pinto eh. Parang nakakatempt lumabas. Pwede lumabas. Nakakatempt lumabas sa mga. Kasi nilagay ka dun sa malapit sa pinto, papalabas ka talaga eh. Tsaka ayoko talaga mag-college at ito lang. Yung time na 2 weeks na nag-college, ano lang yun, pressure lang ng society yun eh. Akala ko lang din yun ang tamang gawin eh. So, hindi ka agree sa college kung gusto maging successful? Hindi naman. Yung iba talaga, kailangan mo i-college yung iba. Yung iba, let's say, kaya magdo-doktor ka, di ba? Kailangan mo i-college yun. Pero may mga, sa tingin ko, may mga ibang tao na hindi pang gano'n din talaga. Parang, hindi rin lahat ng tao is para sa hustling. Diba? Tama. Hindi rin. Yung iba, diyan ka na lang. Diyan ka sa square na trabaho. Diyan ka lang. Ganon. Kasi mas sanay sila sa. Mas pang ganon sila. Yeah, Kasi yung risk nila, parang gusto nila monthly may paycheck, monthly may sahod, kahit ano pa yung effort na nilalagay nila. Kasi yung mga hustlers at mga entrepreneur is risky sila eh. Gusto nila yung mataas yung return pero mataas din yung risk. So depende sa risk ng tao ang college. Yes, siguro. Oo, siguro. Ganun din. Okay. Pero sa educational system yun nga, yung educational system ng Pilipinas, agree ka ba or hindi? Pag gusto maging successful na isang tao, kasi maraming sasabi, kapag gusto mo magnegosyo, mag-college ka, kumuha ka ng business na course. Kapag kumuha kang business na course, yung teacher mo, wala rin namang business yun eh. Diba? Kaya minsan, ano tuturo mo sa akin? Parang dati may nakausap ako. Sino ba? Basta nakausap, tinanong ko siya, anong course mo? Sabi niya, marketing. Marketing? Kung sa akin mo nalang binayad yung yung tuition mo, mas marami pa akong alam sa marketing sa teacher mo. Dahil yung teacher mo, anong minarket niya talaga? Wala, di ba? So, forte mo ba marketing sa business? Hindi naman. Mas branding yan na tao eh. Hindi ko alam. Pabara-bara lang ako talaga to. Dahil ko wala ako. Kung ano lang, tas magkamali, isolve na lang natin kung nagkamali. Ganun ako, pabara-bara. Inisip ng mga tao, organize ako, pero hindi, para-bara lang talaga ako. Ano yung tawag ito? So technically wala kang goal? Hindi, meron akong goal eh. Anong goal mo? Mawala. Sa sobrang yaman, wala ka na lang. Yung gulo niyo dito, nasa is na lang ako. Yung tawag dito, yung routine mo sa umaga. Ano ba yung routine ni Bugoy? Pagkagising, anong ginagawa ni Bugoy? Okay. Sa umaga,
rekta agad ako dun sa parang gym room namin. Meron kayong gym room doon. Yun. Parang pagpapasalamat ko yun kay God na binigyan niya ako ng katawan eh. So, di ba? So, parang alagaan ko yung katawan ko. Yung parang, yun yung pag-thank you ko sa kanya eh. Okay. Alagaan ko katawan ko. Sa afternoon, breakfast, kasi pagbaba ko, nakahanda na yung mga pagkain nun. Sino yung prepare? Yung aking lovely wives. Dalawa sila. Yeah. So, yun, breakfast. Tapos, shave ng ulo. Araw-araw yun? Yeah, shave. Oh. Tangin. Siyempre, Parang entertain nga pala. Talaga, kailangan lights, camera, action tayo palagi. Hindi mo kung sino dating sa bahay, di ba? Tama. So, tapos ligo na, tapos cellphone na agad. Yan, work na agad, work buong ano na yan. Ano yung work mo? Ito, basta meron akong phone, lahat kaya ko nang gawin dito. Ang daming pwedeng gawin dito eh. Like, sobrang private mo kasi. Ano bang work mo? Ano bang pinagkakabuan ng buhay mo ngayon? Ang alam nila, is yung bugoy na kuy-kuy ko. Oo. Ayun, so kailangan mag-post. May mga free Telegram group din ako doon, magpo-post ako. May mga private na groups din kami. Ano yung mga private? Ano yung nakakuha ng mga members doon sa mga private groups na yun? Basically, mas sa amin, sa private group namin, mas ano yun siya, mas more on brotherhood nga eh. Parang, kasi, di ba, as a hustler, parang ang lonely ng path mo eh. Hindi ka maintindihan ng friends mo, ng family mo, hindi ka maintindihan. So, parang maghahanap ka ng kaparehong mag-isip. So, yun, sa mundo namin, doon nakakahanap sila. Sa wakas, kaya kong magsalita ng mga ganito na hindi ka mahuhusgahan na yabang mo na, puro pera lang pinag-uusapan. Yan, I guess mo. Okay. So yun, kaya sila nandoon din sa 2JE, sa 2 Joints exclusive namin ng group. Ano, may bayad dyan bago suko? Yeah, may bayad. Magkano? Mura lang, mga ano lang dun, 2.5 per, ayun ba, per 3 months lang ata. Or So, subscription, membership fee. yeah, may ganun siya, member. So, yung nakukuha nila is yung network. Yes, yung network. Wala silang digital or informational product na nakukuha. Doon sa loob nun, syempre nagtuturuan na rin sila kung paano. Nakakamit sila ng iba't ibang tao. Kasi iba-ibang tao nandoon, may mga barberos, iba naman may clothing sila, iba sa crypto sila. Iba eh. So kanya-kanyang kuhaan na lang din eh. Kakaroon ng mga friendship doon sila. Ilan yung members mo doon? Parang nasa 200 lang ata ngayon. Ewan ko, ngayon hindi ko pa na-check eh. Minsan bumababa siya, minsan babalik siya sa umangat ulit siya. Telegram siya. Yeah, hindi. Yung Telegram, ano lang yun, parang 1% lang talaga yun nung ano namin. Ang totoong 2 Joints exclusive talaga ay sa totoong buhay. Kaya nagkikita-kita din kami. Minsan may mga cigar session kami, ganyan, nagkikita-kita. Yun ang mas important. Yung Telegram, connect lang namin sa isa't isa yun. So, mas yung mga 1% yung mga nandoon. Yeah, 1% yung power nun. Sa totoong buhay talaga. Kasi nagkikita-kita rin yung mga yan eh. Kahit hindi na kami kasama, sila nagkikita-kita yan. Tapos nakakagawa sila mga ideas doon, mga ganun. Nagiging mga business partners sila. Ganun. So yun, ako buong araw lang, nasa phone lang talaga ako buong araw tuloy. And post lang ako, post. Tapos, chat tong mga homies ko, sinisigurado ko na yung mga ibang department din na ginagawa din nila. Mga ganun. Tapos hanggang anong oras yun? Nag-work? Hanggang kaya talaga yung sakit na nga sa mata. Minsan iniisip ko nga, pwede ba na hindi ko hinyan ng phone? May ganun pong discard. Kasi minsan nakukonsensya ako sa mata ko eh. Kasi nagpaano ako tuloy, nagpa-LASIK surgery ako. Malabo mo mata mo? Dati, labo talaga. Anong grado mo? Parang ganito lang kaikli yung vision ko. Pag nilayo na, labo na, ganun. Baka lagpasan. So, surgery ako, ayun, linaw na agad, di ba? Kasi pero phone pa rin ako ng phone, kaya nakakonsensya ako. Mahal-mahal ang binayad ko dito. Pero tanong ka na, kasi nakita ko yung post, yung parang TikTok video, parang meron ka, parang siyang Hustlers University din. Meron ka rin bang ganon? Wala. Bro, katulad sa inyo? Wala akong ganun. Pero ano yung tiniktok mo nun? Parang mayroon kang sinut nun eh. Baka sa ano yun, sa yung e-commerce na diskarte. Parang ganon. May mga friends ako na kaya magturo nun. So sa kanila yun. Department nila yun. Okay. Pero gusto ko rin malaman, kasi mga kasikatan ni Andrew Tate, nung di pa siya nakukulong, na-meet mo yung best friend niya. Yes, sir. Di ba? Yes, sir. So bago mo makwento yun,
break muna tayo. Makita niyo kung paano sila nagkita at anong pinag-usapan nila ng best friend ni Andrew Tate. Okay. Alam ko kayong mga nanonood ngayon, gusto niyo maging successful, pero wala kayong budget or wala kayong pera. Well, ang ginawa ko is ni-recreate ko yung course ni Andrew Tate. Meron siyang Hustlers University at ni-replicate ko siya at nilagay ko siya sa Facebook group at binigay ko siya for free. Ang free Facebook group natin is Lazy Genius Club. Naglagay ako doon ng mga free course like affiliates, dropshipping, e-commerce, copywriting, Facebook ads. Lahat ng mga free course is nandun nakapost for free. At nag-weekly live Q&A ako doon para sagutin lahat ng mga tanong ninyo. Makakatulong talaga itong yung free group na to. Itong free group na to is nasa 50,000 members na. At dito is nag-share ng mga value, tips, advices para mag-grow pa to each other. At ito ay 100% for free. Kaya kung gusto nyo sumali, just subscribe and link down below para makita nyo kung ano yung link ng Lazy Genius Club on Facebook. See you! So, sa pagbabalik, ang unang tanong natin, ang gustong ko malaman din, bakit kayo nagkakilala ng best friend ni Andrew Tate? At ano yung napag-usapan nyo? At saan din kayo nagkakilala? Sa mga international friends ko yun eh, na friend din niya. So, nung kami nagka-connect. Tapos, International friend mo. yeah, mga foreigner na kilala ko ba? Na connected sa kanya. Ganon. Actually, matagal niya na ako nakikita-kita rin sa social media. Yung best friend ni Andrew Tate? Yeah, nakikita-kita niya ako. At hindi niya alam kung tunay ba ako. Hindi kasi sa social media pa lang niya ako. Yeah. Gusto rin niyang malaman, totoo ba to siya o hindi? Alam mo yun? Tapos pinuntahan ka. Tapos nung nagkita-kita na kami, yun, parang maano agad eh na click kayo na ito eh. Ganon. So parang sabi niya, yeah, tunay ka pala, parang gano'n. Tapos, kaya punta ka ng Dubai, shoot ka ng music video doon. Pwede natin isama si Tate sa music video mo. Ay, puta. Kaso nakulungan bigla eh. Kaya hindi natuloy. Oo, ganun. So yung napag-usapan nyo about music video lang? No, hindi. Siyempre, About business? hindi, actually yun siya. Kaya siguro mas maano yung relationship namin nun siya. Kasi meron din siyang 2 babae sa bahay niya eh. Siya, meron din. Oo, so doon pa lang mas malalim na yung relationship namin. Nagkakaintindihan tayo. Oo. Yes mo, yun. Doon pa lang, mas doon nga yun na pag-uusapan namin eh. Mas mga tungkol doon. Ay, hindi more on sa business. Wala pa kaming pag-uusapang mga business. Pero, may mga tinanong ako sa kanya na kuyari, paano sila nagdi-deal ng paranoia, mga ganon, anong mga habits nila, mga ganon. Tanong-tanong din ako, hanggat maaari kumuha ako ng mapipiga akong gems mula sa kanya. Kasi advance na ng mga tao yun eh. Ano yung mga lessons or mga na-realizations mo na nakuha mo sa kanila? Ang magaling siya sa paano ka gumalaw ng safely sa mundong to, like, parang kunyari, yung simpleng pa lang, kaya nandito ako sa area mo. Oo. Hindi ako mag-i-stories agad habang nandito pa ako. Okay. Aalis na ako, dyan ako mag-i-stories. Yung magaling siya sa safety talaga ng mga ganun. Kung sino mga taong dapat mo lang kausapin, yan, paano ka komunik sa mga tao, doon siya expert, yung safety ng mga tao. Doon siya paano siya nakipag-connect sa mga ibang tao? Sa ibang tao, paano siya nakipag-network? Sabi mo, kwento niyo sa'yo kung paano siya nakipag-network. Hindi, siya eh, parang problem solver siya eh. So, sa tingin ko, yun yung isa sa trabaho niya, maging problem solver nitong mga mayaman ng Dubai. Ganun. So, doon siya nagkakaroon ng connection. Pero in the future, may possible ba na magkita kayo ni Andrew Tate? Parang destiny na magiging posibleng hindi magkita. Sino hindi magkita? Mga anak ni God, So pumunta lang talaga yung best friend ni Andrew Tate dito para lang mag-meet kayo? Para i-meet yung mga kilala ko din. Para i-meet. Hindi, bakasyon din kasi siya sa saan ba yung... Nagpakasyon siya dito talaga? Yeah, nagbakasyon. Yung mahal na resort sa Palawan, ano ba yun? Doon sa... Yung mahal dun. Yung nagsimula sa letter A? Something. No? Yung mahal. Ano ba yung mahal doon? Nagsimula sa letter A?
Basta yung turon nila nasa 500 eh. Basta doon. Oo, ganon. Doon siya. Tapos nagkataon nandito din yung ibang mga friends niya. Siya nagkita-kita lang sa Makati, cigar session doon. Ganun. So mostly puro nag-ano lang siya, bumisita and everything at minute ka niya. Yes. Ganyan. Matangkad siya, matangkad talaga. Ito parang sentinel. Ako sentinel siya, di ba? Gago. Wise talaga siya. Tapos tinakain yung tropa ko si Frank. Meron siyang 370s. Tropa mo si? Yung si Frank na tropa ko. Yung Ako pangalan ko din. siya sa MNLA. Yung sports car niya, sinakay siya. Yung ang liit mo sports car. Cash na ganyan. Pero nag-click kami doon. Inibitahan niya ako sa Dubai. Dapat nga pupunta na akong Dubai nung last month ata. Pero sabi niya, wag dahil masyadong mainit. Hindi mo may enjoy dito. Palipasin muna natin. Mas mainit pa mo sa Dubai kasi dito? Oo naman. Desierto na yun eh. Sa bagay. Oo, yung mga swimming pool nila doon, pag nag-swimming pool sila, nilalagyan nila ng bloke ng ice para makapag-swimming. Puta. Ganon kainit. Ganon kainit. Oo, kaya siguro mga September, October, siguro pupunta ako doon. Para kitain lang yun siya. Sana all. Pero ano yung pinaka mo? Balik naman tayo sa sa financial kasi more on finance itong challenge natin eh. Ano yung pinaka biggest failure mo money wise? Biggest? Biggest money mistake in short. Hindi ko masasabing big dahil maliit. Dati malaki sa akin yun. Pero yung pinaka memorable na money mistake mo. Yung pinaka-memorable is yung una ako nakatapik ng 1 million. Pero dati, ang laki-laki nun, unang panahon. Yeah. So una ako nakatapik nun, hindi ko makakalimutan yun kasi nag-blow money fast ako nun eh. Like, 1 millionaire ka. Let's go. Ganyan. So, bilang, bus agad. Yun, kaya hindi ko siya malilimutan eh. Pero masaya. Masaya naman na, masaya yung paggastos ko nun. Ayun yung worst money mistake mo. Tapos, yung pangalawang nakatapik ulit ako ng 1 million, sa isip ko na, okay, magiging matalino na ako ngayon. Hindi na tayo magpapaparty o ano man. I-try natin i-invest sa kung saan-saan. Okay. So, in-invest ko siya. So, matalino ako ngayon. Yun nga lang, mali yung mga pinag-invest. Like? Yung iba, hindi ko na pwedeng sabihin ng mga... Hindi, explain mo lang, pero wag mo na i-name drop. Yung iba, ano siya, bawal siya. Okay. Invest na rin. So, nalugi din doon, ganyan. Okay. Tapos dati pumasok din kami ng lending na business. Nalugi din doon dahil di ako marunong noon. Nagtayo rin ako ng milk tea shop ko dati. Nagkaroon ako ng milk tea shop dati sa isang mall sa BGC. Okay. Anong pangalan? Pag sinabi ko, swerte nila pag sinabi ko. Buhay pa kasi yun eh. Buhay pa? Oo. So, Binili kasi siya sa akin. binili siya sa'yo? Palugi na talaga siya. Buti na lang parang biglang may dumating dun sa tindahan ko. Gusto niya mag-franchise. Na babae yun siya eh. Tapos sabi ko, ba't mo pa franchise? Pwede mong bilhin to. Diba? Binili naman na sa kanya. Yun yung parang exit ko. Magkano? Sana piso din. Yan, binili niya ng piso sa akin. So, yun. Kaya hanggang ngayon tuloy-tuloy pa yun siya. Magaling yung bumili nun eh. Businesswoman talaga eh. Kaya natuloy-tuloy mo. So ngayon, technically, hindi yun business failure. Yeah, hindi ko makitang ganun eh. Buti nga nangyari siya eh. Buti nangyari, lahat ng pagkakamali ko, buti nangyari. Okay. Kasi, sa atin kasing mga lalaki, the more nagkakamali tayo, tumatalino tayo eh. Tama. Diba? Totoo tayo sa grabe tayong mag-analyze eh. Teka, mali ito ah. Yeah. Yun, ganun. Kaya, minsan sinasabi nila, bilisan mo magkamali. Diba? Para matuto ka talaga. Ano ba yung motto mo sa buhay mo? Damn, good question yun. Mga question mo, tol. Hindi ko pa napag-iisipan. Ay, mga gusto ko yung mga tanong na... Ayaw ko kasi yung iba kasi mga nagpo-podcast, mga generic na tanong. Gusto ko yung malalim na hindi talaga pinag-iisipan eh. Ang pinaka... mas madali sa akin na is... Piliin mo lang yung mga taong pinipili ka. Yung pinaka nakakapagpa-survive sa akin. Pinaka hindi nagbibigay ng sakit sa ulo sa akin. Ito yung inaalala ko lang yun. So same sa relationship, like hindi ako magkakagusto sa babaeng walang gusto sa akin. Doon lang sa nagkakagusto sa akin. Yes mo, so yun lang, same lang din sa mga friends ko, kung sino lang din gusto sumama sa akin. Kahit sa magbe-business kang ganyan, kung sino lang gusto sumama sa'yo. Kasi di ba minsan parang gusto ko isama yung kababata mo dahil kababata mo.
ito ka na talaga. Pero ayaw naman talaga yung sumama sa pataas. Sa pataas. Oo, di ba? Yun. Kaya yun mga lesson ko yun, na-heartbroken ako dati dahil gusto ko isama yung mga kababata ko eh. Ito na lang. Ay, no. Relationship advice. Tama. Relationship advice. Kaya ko. Kaya ako magaling. Sige, diyan ka magaling. Pag may lumapit sa yung... sige, for example, merong isang lalaking single. May lumapit sa kanyang... Sabihin natin yung lalaking single na yon is tama lang, may trabaho, sabihin natin, kumikita siya ng 20K to 30K a month. At may naghahanap siya ng babae. Para siya makapaghanap ng tama para sa kanya. Or paano mo malalaman kapag nakahanap ka na hindi siya gago? Yung babae. Oo. Ang sabihin ko sa kanya, huwag siyang maghanap. Dapat siya ang hinahanap. Dapat gawin niyang, iayusin niya yung sarili niya na para siya yung hanapin ng babae. Siya yung tipong kahanap-hanap. Yun ang mali ng iba eh. Kaya yun ang sinasabi ko, piliin mo lang yung pumipili sa'yo. So, gawin mo kapili-pili ka para pipiliin ka ng mga babae. So, yung lahat ng gusto mong babae, yun, wala ka mapapala. For example, na-build mo na sarili mo. Sabi natin, kuwapo ka na, maganda na yung habit mo, yumaman ka na in everything. Paano mo masasabi yung isang babae na hindi ka lang tinitake advantage? Matitesting mo rin yun eh. Paano mo siya matetesting? Minsan kasi, maraming kang pwedeng ipagawa sa kanya na test. Alam mo yun, like... For example? Ako, minsan sa akin pag yung babae kayang tumalon ng mundo, papunta sa mundo ko, malaki ang chance na gusto talaga ako nito. Yung kayang iwan yung dati niyang mundo, yan, gusto talaga ako nito. Paano mo sasabi na hindi siya gold digger? For example, kung ako babae, pas meron mayaman dyan, kung gold digger ako, patawag ako kasi may pera eh. Di ba? Paano mo masasabi na hindi ka matitake advantage ng isang babae? Hindi ko problema yun kasi wala akong gold. So, wala siyang magdidig sa akin. At saka hindi ako nagbibigay ng gold din eh. Like, kung meron akong babaeng papapasukin sa mundo ko, yung babae yung kailangan mag-contribute siya sa mundo ko. So, hindi yung parang nandiyan siya tapos bibigyan ko siya ng bibigyan. Hindi, actually, most of the time sila pa nagbibigay sa akin eh. Tumutulong talaga sila eh. So, hindi ko sistema yun eh na parang ibibaby ko yung babae, bilang ko siya ng kung ano mong gusto niya. Hindi ganun. So, wala silang makukuha sa akin. Paano yun? For example, siyempre iba yung babae mo, dalawa, di ba? Paano mo sila binibigyan ng, kunyari, bibigyan mo yung isa, regalo, dapat yung isa din ba may regalo? Hindi naman. Depende kung dinideserve ng isa, bibigay ko sa kanya. Kuyari, hindi dinideserve ng isa, hindi ko siya bibigyan. Kung deserving lang. Sa mga, kung ano lang deserve nila na ano. Pero, as much as possible, tinatry kong maging fair. As much as possible. Pero may ganun talaga eh. Minsan deserving yung isa, minsan yung isa hindi. Wala talaga. Ito palang interesting question. Di ba dati tatlo babae mo? Dating muna tayo sa sexual. Ano yung sabay-sabay talaga? Pagdating sa kwarto, Oo. okay, nagagawa namin yun. Oo. Pero hindi ko siya gusto. Hindi mo siya gusto? Hindi ko gustong ginagawa siya. Bakit? Pero nagawa na namin yun. Oo, nagawa na yun. So mas gusto mo pa na isa-isa? Oo, mas gusto ko yung gano'n. Hindi sabay-sabay? Mas chill lang eh. Alam mo yun? Isa lang yung kailangan paligayahan. Kasi pag sabay-sabay, ang gulo nun. Ang gulo nun. Nakakasira siya ng kwarto to lang. Gulo nun. So ayaw mo talaga siya? Chaos. Mas okay ang one-on-one. Para sa akin. Plus, quality time na rin nila sa akin yun. Ba't kung nag-one-on-one, pero kung tatlo gusto din? Hindi, may schedule yun sila eh. May schedule mo. Oo, may schedule yun. Galing, may schedule pa po. Oo, parang kanyari, sa araw na to, siya ang tabi ko, next day siya naman tabi ko, next day siya. Ay, tabi-tabi kayo matulog? Hindi, may kanya-kanyang kwarto yun sila eh. Ikaw din, may kanya kwarto? Wala kang katabi? Oo, may araw din na ako lang mag-isa. Yun, sa pang-apat na araw, ako lang mag-isa. Yun, ganun. Kaya pag minsan, kaya may dalaw sila, yun, minsan sabay-sabay meron silang dalaw. Walang makakatabi sa akin nun. Sipin, 1 week kang mag-isa nun. Sarap nun. Di ba? Ang peaceful. Mas masaya ka ba ito? Mas peaceful eh. Mas peaceful. Wala kang kailangan kausapin, wala kang kailangan pakinggan. Okay. Pwede ako magtuloy-tuloy lang sa phone, mag-make money lang sa phone, tuloy-tuloy. Walang nagaganon-ganon dito sa tenga. O kung may problema pala, bakit patatlo? Ano na? Kung siyempre, mas marami babae, mas marami kang ma-handle. Siyempre, yung mga babae din, topakin eh. Paano kung tatlo sila topakin, mas maraming problema yun. Bakit hindi ka na lang mag-stick na lang sa one? Para isa lang yung problemahin mo, bakit pa tatlo?
Good question. Kasi kaya lang naman sinasabi ng mga tao na, sinasabi nila yan, isang babae pa nga lang sakit na sa ulo, paano pa pag tatlo? Oo. Kaya lang naman sakit sa ulo ang babae dahil hindi marunong mag-handle ng babae. Parang let's say, kunyari, hindi ka marunong sa aso. Sakit sa ulo ang aso pag di ka talagang marunong. Yung aso yan, maingay, kung saan-saan tatai yan, nagkakagat-kagat ng mga couch. Kasi hindi ka marunong hindi mo alam yung psychology ng aso. Tama. So pag marunong ka naman sa babae, hindi talaga siya sakit sa ulo. Actually, ang laking advantage pa niya. Like, bibilis yung buhay mo. Kung hindi kung marunong ka sa babae, bibilis talaga buhay mo eh. Kasi para kang yung mga libreng assistant eh. So, parang ginagawa mo silang empleyado. Nasa loob sila ng kingdom ko eh. Pero, talaga. pag kasi lahat naman ang tumutulong sa akin, kung anong marating ko na dadamay din silang lahat. Yes, man. Parang nakaraan, pumunta kami lalabas kami ng bansa. Dahil, grabe rin yung tinulong nila sa akin. Hindi nilabas ko sila ng bansa. Tinreat ko sila sa business class, 5-star hotel, gano'n. Deserve nila yun eh. Hindi ko gagawin yun sa babaeng walang tinutulong sa akin. Paano kung, kunwari lang di ba 3 kayo? Ay, 2, di ba? May pumasok na bago pang isa. Umalis ulit kayo. Nag-plane ulit kayo. Yung isang kakarating lang na hindi pa deserve. Kasi kakarating lang, business class mo or economy siya? At lahat kayo business class? May business class ka. Kahit ano niya pala. Swerte yung mga bagong dating. Bakit? Kasi, parang niya, kuya rin, nung sila bro pa lang mag-isa. Nung nakilala niya ako, walang-wala talaga ako eh. Like 0 ako nung nakilala niya ako eh. So, unti-unti na binild yun eh. So, pag may darating, medyo nakabuild na. So, pag lumangat pa yung level ko, pagdating niya, talagang okay na yung sitwasyon. So, swerte yung mga dumarating. Ang problema lang doon, pag ganun, minsan, pag dumating kang gawa na yung kingdom, baka yung babae, hindi niya masyadong ma-appreciate dahil hindi niya pinaghirapan eh. Nai-guess mo? Sana wag lang siyang tanga-tanga na ganun siya mag-isip. Tama. Dapat, kung matalino siya, di appreciate ko na to. Buti nga, hindi ko masyadong pinaghirapan to, tapos ganito na agad. Tama. So, hindi ko na pakakawalan to. Kung matalino yung darating na yun, dalang ganun siya mag-isip. Pero kung tanga-tanga siya, hindi niya ma-appreciate yun. Alam ko kasi dati Muslim ka. Kasi dahil mga asawa yun na yung mga Muslim eh. Diba? Sila na yung maraming asawa eh. Ano yun, gusto mo sila lahat may anak din? Mag-aanakan mo sila ng 3? Ay, 2? Alam mo kung ako lang, tatanungin personally, ayoko mag-anak talaga eh. Oo, ayoko. Ayaw walang may mamana ng pangalan mo? May matter ba? Hindi ko alam. Kasi yung legacy mo, parang isipin pa eh. Para sa akin, isipin pa to eh. Parang ganun. Pero kasi naiintindihan ko na yung babae, bandang huli gusto niya magkaanak. Diba? Parang doon siya nakakuha ng happiness niya. So kung yung babae yun, like, ginawa naman niya lahat din para sa akin. At nakarating ako sa level na gusto ko dahil din sa assist niya. Pwede ko siyang bigyan ng anak. Okay. Hindi naman umiling sa kanila. Pero dapat gusto ko yung nandun na ako sa level na hindi ko na po-problemahin. Kung ano man, diba? Kung baga sabihin nung babae ko, piano lesson ko si ano. Yeah. Piano lesson. Okay. Pero isa-isa lang yung anak. May maximum na anak sa isang babae. Hindi, pwedeng Kaya madami. Okay. Madami, okay din. Kung nagkaanak ka, may ano yung gusto mong anak? Babae, lalaki? Siyempre, una, lalaki. Lalaki talaga yung gusto mo. Pero parang gusto ko din ng babae. Parang cute din eh. Kasi pero may usapan namin noong nakaraan, parang sabi ko, teka lang, parang mas madali yata pag babae yung anak mo So parang nagulat lahat ng friends ko, parang di ba mas madali ang lalaki? Kasi ang lalaki, kahit iwan mo lang sa backyard mo, pwede na yan eh. Diba? Pero sa isip ko kasi, di ang lalaki kasi, kailangan palupitin mo eh. Todo, kailangan walampasan ka nga ng anak mong lalaki. Mahirap gawin yun, i-build mo ganun talaga yung lalaki, gagawa ka ng parang superhero. Babae, parang gagawin mo lang wife eh. Gagawin mo lang siyang pure wife, puro saya lang, saya-saya. Para sa akin, ganun mag-raise ng batang babae. Like, peaceful na environment, hindi toxic, para lumaki siyang hindi tigiling. Pero pag sa lalaki, kailangan lagyan mo ng gulo yung buhay niya. Kailangan matapa siya, kailangan mahirapan siya, ma-heartbroken, maghirap siya, para tumalino siya. Paano mo iuhulma yung anak mo? Kasi sabi ko kanina yung tawag dito yung type of audience mo is nasa teenager to 25, di ba? At sabi mo 50-50 ka sa role model, di ba?
paano mo anin yung anak mo? 50-50 ka rin ba as a role model sa kanya? Kung sa lalaki, Kasi syempre ang anak na lalaki, ang unang tinitingala niya is yung tatay niya. kahit naman yung babae. Oo. So gusto mo ba na gayahin ka ng mga anak mo? Kasi sino pa dahil wala na silang ibang gagawa, wala silang makikitang iba na dapat nila gayahin kundi ako eh. So gusto kong, lalo yung anak kong lalaki, gusto kong makuha niya yun na hindi ka nababanas, yung chill ka lang. Pero meron ka ng alam na pangalan na para sa mga anak mo in the future? Hindi, wala. Ayoko nga magkaanak, isipin ko yung pangalan ng anak. Tawagay. Pero papatirahin mo siya sa... Kasi may mga negosyante na. For example ako, pag nag-anak ako, gusto ko ma-try niya din yung hirap na kasi kapag naging spoiled sila, hindi nila ma-appreciate yung mga maliliit na bagay. Di ba? So parang kumbaga i-work niya, kunyari ako, tatay ko abogado pero hindi ko naman na-feel na abogado ang tatay ko. Na hindi ko naman na-feel na mayaman kami, hindi ko naman na-feel na kumbaga talagang bago ko nung college ko, nasa 50 lang Kumbaga sobrang talagang terminain talaga ako na kung gusto mo ng pera, ganun din yung gagawin mo sa anak mo. Gagawin ko. Sabihin ko sa anak ko, ako lang yung mayaman hindi ikaw doon ka sa economy. Dito ako sa business. Alam mo yan? Gano'n mo talaga siya. Lalo sa anak kong lalaki. Ano kung gano'n? May anak mo na. May everything at marami ka ng properties for example. Hindi mo papamana sa mga anak mo yan. Hindi, kung malupit yung anak kong lalaki, pwede kong hindi pamana sa kanya. Makakagawa siya ng sarili niya nun. Paano kung bata Paano kung bata pa siya? Ano? Sabihin natin, knock on wood, maaga pumanaw at meron kang batang lalaki na hindi mo pa nakikita ng potential, papamana mo ba sa kanya? Parang hindi nga kung lalaki. Parang hindi. Kung lalaki, pero babae papamana Gawa ka mo. ng sarili mo. Pero kung babae papamana mo. Gandang question yun Hindi ko naiisip yun. Sa totoo lang, maging honest ako, hindi ko naiisip yun. Yung papamana ko. Hindi kasi ang gusto kong matutunan ng anak kong babae is paano makaspat ng tamang lalaki. Kung nakaspat na siya doon, kahit wala pa akong ipamana doon sa anak kong babae, malalagay siya sa tamang kalagayan Yun ang gusto kong matutunan nun. Basically, bago rin siya makaspat ng tamang lalaki, tama. kailangan maging tamang babae muna siya. Kasi yung tamang lalaki, maarte sa mga babae, hindi sila basta pumapatol So, kung magkakanak akong babae, talaga ititrain ko siya paano maging maayos na wife. Smile ka lang dyan, huwag kang mareklamo. Pagdating ng asawa mo, asikasuhin mo siya, tsinelas niya, pagkain niya, kape niya, at huwag kang magreklamo. Speaking of sa asawa, paano mo na-handle yung finances mo sa mga asawa mo? Kunyari, meron silang gusto. Meron ba kayo isang bank account na lahat kayo nagwi-withdraw doon? Or meron silang sarili nila? May joint ba kayo? Ano ba ginagawa nyo? Pag yung mga ibang babaeng dumarating sa akin, mas nagiging tao nga sila pag dumarating sa akin. Kasi yung iba doon dumarating sa akin, wala silang bank account. Yung iba doon, wala pa mga passport. Di ba? So, magkakaroon sila ng ganyan. So, pagdating naman sa pera, sila din ang naglalagay din ng pera sa akin din Kasi like, sinisigurado ko din na hindi sila like, andyan lang, alam mo yun. Like, parang yung kunyari, itong mga babae, kung may mga YouTube din sila, may mga influencer din yan sila, kung ano makuha nila doon, nilalagay nila sa akin yun Kasi binibigay nila lahat sa akin wala nga na po. Basta sa Roman, dependent sila sa'yo or independent sila? Independent sila sa akin. Independent. Pero kaya nilang maging independent. Dahil pag tumatagal ang babae sa akin, yung mga natuturo ko sa kanya, kaya niyang magamit yun kahit wala na kami. Hindi nga lang mas mabagal yun dahil iba pa rin pag may guidance ko. Pero dahil dun sa mga game na naturo ko sa kanya, pwede niya ika-survive yun hanggang kaduluduluhan. Pwede na lang kung tanga-tanga talaga siya at hindi niya maalala yung mga sinabi ko na yun, ganun. Paano kung may meron ba nagkakaroon ng inggitan sa loob ng relasyon nyo? Hindi mo matatanggal sa mga babae, yung normal sa kanila. Paano mo nasisolve yun bilang ikaw yung lalaki? Huwag mo lang isolve, hayaan mo na lang. Kasi kung ayaw naman nila talaga, aalis sila So nasa kanila na rin yung kung mag-i-stay sila o hindi. Kunyari, si tatlo babae mo, kunwari. Dalawa na nga lang. Dalawa pala. Yung dalawa doon, yung isa is nanay niya nagkasakit at nanghihingi sa'yo ng 1 million, for example. Tapos yung isa is... 1 million? Kunwari lang.
Siyempre, Magbibigay. mafe-feel niya na mas pinapriority mo yung pamilya ng isa kaysa dun sa isa. Paano mo magagawa ang paraan Hindi na nalagay ko na yung sila sa mindset na hindi dapat ganun mag-isip. Dahil hindi naman pwedeng maging... Yan yung sinasabi ko sa nila, huwag niyong tinatry maging fair palagi. Kasi kung gusto niyong fair palagi, hindi matatapos yan. Lagi niyo ikukumpara na ikukumpara eh. Diba? Parang minsan, kuya rin magbibigay kasi, kuya rin, itong babae ito, bibilang mo ng, let's say, kuya rin, purse. Yung ibang babae sabi nila, ba't ako rin walang purse? Gusto lang niyang maging fair. Pero sa totoo lang, hindi siya mahilig sa purse naman talaga. Gusto lang niya maging fair. Tama. So medyo toxic na mentality siya. Kaya hindi gano'n. Huwag niyo intindihin na kung sino man ang nag-iisip na kailangan maging fair, walang mararating sa buhay yun. So, hindi ka agree na lahat is equal? Hindi. So, naniniwala ka na hindi ka agree sa gender equality? Hindi ako agree sa gender equality na equal ang babae at lalaki. Hindi naman talaga yun. Kaiba yun eh. Kaiba yun. Paano sinasabi nila na dapat meron kasing mga babae na naniniwala na ang babae is sa bahay lang, housewife, mag-alaga sa asawa at yung asawa gumagawa ng paraan at pera para pabuhay yung pamilya. Meron din kasi mga sasabi ng babae na dapat equal tayong kikita, equal effort, equal responsibilities. Naniniwala ka ba sa gano'n? Ang weird nga nila yung sabihin nilang equal pero pagkakain sa labas ako lang nagbabayad. Diba? Kasi kung baka equal, di tayo pala din. Tama. Equal, buhatin mo rin yung grocery. Hindi ko maintindihan ba't hayaan na nilang hindi equal. Kasi kung hindi equal kami tayo naman ang bahala sa kanila eh. Kahit akong bahala sa'yo, huwag ka nang mag-inarte dyan. Parang gano'n. Kung totoong equal talaga, nasabihin nila kung anong dapat yung trabaho, dapat kaya rin namin yan. Okay, bakit di kayo maging maging tubero? Oo, tama. Ba't ayaw niyo yung mga dirty jobs na lalaki lang ang kayang gumawa? Diba? Hindi naman talaga ganun. Gusto lang nilang equal pag nasa advantage sila. Pero pag disadvantage para sa kanila, diba? Bakit pag may war, di sila nagreklamo, di sila kasama? Ba't di ka gumera dun? Diba? Kung totoong equal, di pumila ka rin sa club. Bakit pag magandang chick ka, dire-diretso ka sa club? Pumila ka dito. Tama. So, hindi naman talaga equal. Pero, panagsama ang babae at lalaki, ang lakas na force nun pag magkasundo yung dalawa ngayon, kaysa sa magkakanya-kanya, mas malakas talaga pag magtutulungan. Ay, paano pala kung na-mention mo yung club? Siyempre, nagka-club ka, kasama mo may mga A-ababs mo. Okay. So, paano pag may lumapit na mga babae din sa'yo, magsiselos ba yung mga asawa mo? Okay. Una, hindi kami nagka-club kasama. Hindi kami mahilig sa club. Minsan napapapunta lang kami sa club, imbitahan kami ng owner, ganyan. Pero hindi namin buhay yun. Anyway, pero kaya rin ganyan sitwasyon, may nagkagusto sa akin babae, magugustuhan pa ng mga babae ko yun eh. So, hindi sila na sa selos doon. Magugustuhan nila yun. Bakit? Kasi una, ibig sabihin may nagkagusto sa akin. Ang pangit naman kung lalaki mo, wala nagkagusto sa lalaki mo. Diba? Mali yun. Pangalawa, mas gagaan yung trabaho ngayon nila. Diba? Kasi nung sila bruha pa lang ang nasa akin, lahat siyang gumagawa. Like, pagdating nga ng gabi, knock-out talaga siya. Kasi luto, linis. Paano pala yun? Parang ang unfair naman kay Labruha nung pas may pumasok na pas pag umungat ka, same din naman sila na makukuha or mas lamang na makukuha yung kay Labruha. Yung main, alam niya dapat yun na dapat secure siya sa position niya. Okay. Kung may inggit-inggit siya doon, insecure siya, natatakot siyang kaya pinapaalala ko din yun. Hindi ganyan mag-isip. Dapat secure ka rin sa position mo. Paano pala yun? Siyempre may hierarchy yan. Ikaw. Tapos siyempre magbabae, kapag magtuturuan, sino masusunod? Sino yung magbaboses? Pagdating saan? Sa, kunyari, for example, may hugasin, parehong dalawang babae, walang ginagawa. Ay hindi, may naka-assign talaga doon sa... Yung pinakabago siya ang naghuhugas eh. Oo, ganun. Minsan, nag-aasaran, may bago nung marating sa bahay. Parang ang asaran doon, ipasa mo na yung sponge.
Kapag na gano'n siya mapasa yung trono ng sponge. Kasi bago siya maghuhugas doon. Parang tinitest niyo yung bago. Oh, yun ang pinakauna niya, yung sa kanya yung ano talaga eh. Siya yung DJ dun sa Paano lakap. pala pagkasal? Sinong kasal? Ikaw, pag Kakasal ako? Oo. Hindi naman kailangan yun. Hindi mo na... Bakit lang yun? So, hindi ka na magkakasal talaga? Parang ka-relationship namin yun yung gobyerno. Parang ayoko. Pakialam may mga kaya mo. Sabagay. Relationship namin, di. Ang totoong kasal, kahit papel o wala, kasal kayo by heart. Di ba nakakita ka ng ibang kasal sila sa papel, pero hindi naman sila kasal talaga by heart. Malungkot nun. Diba? Kasal tayo by heart. So, technically, hindi naman talaga na priority para sa iyo ang kasal. Hindi ko rin ma-imagine sarili ko rin sa altar. Ay do ka. Matatawa itong mga homies ko. Pili ko, buong tatawanan. Tapos matatawa din ako. Ano mo yun? Yung may kiss the bride. Matandang ka. Sabagay. Hindi ko rin makita eh. Yeah, man. So, kung diba, 300 years old ka na. Pagbabalik ka sa 18 years old mo, ano yung mapapayo mo sa kanya? Good question yan. Siguro ang pinakamasabi ko sa kanya, huwag mong sayangin yung time mo. Kasi ako nagsayang ng time. Like, talagang ang dami kong oras dati na sinayang. Talagang sayang talaga. Ang dami kong ganun. May mga art, may mga, dati nga, nagkaroon ako ng chick dati nun, di ba? 1 week, di kami lumalabas sa bahay. Di namin nakikita yung araw. Ganun, kasi magpupuyat kami, Netflix, chill, kain, sex, ganun, puro ganun lang. Sipin mo, 1 week sinayang ko, kasama yung chick na yun. Ngayon, hindi ko na siya kasama, break na kami. Sinayang ko yung 1 week na yun dun sa chick na yun, di ba? Dami kong mga ganun, yung mga patambay-tambay ko dati. Pero di ko siya sabing, huwag tumambay, kasi kailangan mo rin sa utak mo eh. Pero huwag lang magsayang. Kasi maraming mga nagsasabi na enjoy mo yung kabataan mo. Yeah. At meron magsasabi na huwag mo enjoyin. Yeah. Anong take mo dun? Ano ba naman ang kabataan? Enjoyin or dapat hindi enjoyin? At tingin ko, kailangan nilang matuto mag-enjoy dun sa hindi talaga nakaka-enjoy gawin. Like, kaya mag-build ka ng kingdom mo. Kaya, yun, kailangan matuto ka mag-enjoy dun. Yun yung bagong enjoyment mo, tanggapin mo na. Yung reality mo, lalaki ka eh. Kailangan mong gumere, basically. Wala ka naman choice eh. So kung gigera ka, edi enjoy mo na lang din. Diba? So kung gagawa ko ng kingdom, yun. So yung mga pagpupuyat ko dati, kakagawa ng kanta, ini-enjoy ko na lang din yun. Mga sleepless nights ko, ganun. Para maka 400 na kanta ko, isipin mo kano karami sleepless nights yun. Ano yun, parang halos araw-araw? Tinatry ko araw-araw. Hindi ko na namamalay kung anong araw na yun. Basta gawa, pagising, gawa. Pagising. Kasi wala akong choice eh. Kasi hindi... Sabi mo kanina, hindi mo passion. Hindi, kaya nga, hindi naman kailangan maging passion mo yun eh. Kumbaga, yun ang kailangan mong gawin eh. Yung nagbibenta ng hollow blocks, passion nyo ba yan? Sabagay. Oo. Yung kailangan niyang gawin yun. Una, isip mo, pangit-pangit ng hollow blocks, gray lang na square. Pero mahal niya yun kasi yun ang nag-8 million sa kanya. Sabagay. So, gano'n. Kaya yun, pinilit ko yun. Kasi hindi naman ako hindi ako yung rapper na kayang gumawa ng one hit na kanta eh. Na isang kanta, tas boom, hindi naman ako ganong classic rapper eh. So kailangan kong daanin sa volume ngayon sila. Wala man akong choice. Ilan na subscribers mo? Sa YouTube? Oo. Oh shit, di ko alam. 1.2? Magkano kinikita mo sa YouTube mo? Ngayon hindi ko na siya mabantayan kasi nag-sign ako sa isang distribution company at parang nire-recoup nila yung pera doon. So hindi ko na nakikita, zero ko siya nakikita. Then doon na pupunta sa kanila. So under ka ng agency? Hindi siya agency. Distribution lang siya. Hindi siya record label. Okay. Siya, ganun. Okay. So sa 400 na kanta na ilan yung mga sikat doon? Actually, hindi nga sikat na sikat eh. Like, alam lang. Hindi siya parang boom na boom. Katulad nung ano yung kanta yung Broom Broom Road Trip. Ano ba yun? Sa punta, di ba? Ganun level na medyo konting kilala lang. Mga less than 10 lang ata. Dito, syempre, kilala ka, diba? Pag lumalabas ka, kikilala ka na. Yeah. Mukha mo pa lang parang kilala ko na. Kakaiba, di ba? Parang unique ka sa mga ibang mga tao din. Pagdating din ba sa ibang bansa, kilala ka? Na mayroon talaga nakakilala din sa'yo?
nagpunta kami ng Vietnam nung nakaraan. Gulat ako may lumapit na Amerikano sa akin. As in, white talaga siya. White talaga. White sheet talaga. Sabi niya, yo, are you Koy Koy? Sabi ko, yeah, gano'n. Sabi ko, paano mo kilala? Sabi niya, nakikita ka dyan sa Instagram. Parang gano'n. Sabi ko, nakapunta ka na ba ng Pilipinas? Sabi niya, hindi pa. Okay. So nakita lang niya ako sa Instagram at nakita niya ako sa Vietnam na naispatan niya akong gano'n. Ang galing. Oo, gano'n. Okay din so kumakalat. Pero doon nakaraan, may video ko na nag-viral sa ibang bansa. Yung video na aalis na ako ng bahay, tapos yung tatlo pa yung babae ko dati, nag-kiss sila sa akin isa-isa. Yung sa gate? Yeah, hindi sa gate yun, dati pa yun. Isa talaga yung latest, nandiyan na kami sa Bago. sa bagong bahay. Yun talagang sumabog yun internationally. Na kahit sila PDD, nakita ni PDD yun, nilike pa ni PDD, si Neo, nilike din ni Neo. No eh. Oo, ganun pagsabog siya na ano. Ewan ko, hindi ko pa natry. Ang dami nagme-message sa akin ng mga taga-Brazil eh. Hindi ko alam, sige nga pagpunta akong Brazil, baka makilala ako ng mga Ano yung mga advantage mo? Ano yung siyempre sikat ka, ano yung mga gusto mo bilang isang sikat na tao? Ano yung nagugustuhan mo? Madali ka makapasok sa mga circle. Oo, yun. Kasi ang dala mo dun yung clout mo, may fame ka eh. Diba? So, pag nagkaroon kami ng picture kasama siya, medyo angat din yung clout na itong isa, din katabi niya ako. So, gusto ko rin nila. Kumbaga, yun yung value kong dala. Yun. So, isa yun, madali ka makapasok sa mga circle. Minsan pag nahuhuli sa kalsada, kung fun yung enforcer, sige na. Ganun. Kinakakilala ka? Yeah, nakikilala ko, ganun. Galing na Yun yung mga Pero saan lugar ka talaga musil nakilala sa Pilipinas? Saan ka napuntahan mo? Oo. Ngayon, hindi ko alam. Based sa, pag check yung stats, para nasa Quezon City. Parang hindi ako sure, hindi ko. Diyan sa, doon sa tinitirahan nyo, kilala ka sa neighborhood? Yeah, kilala nga rin ako. Kilala ka? Nagulat nga ako yung unang lipat ko doon, mga siguro 1 week, 2 weeks pa lang. Oo. May mga kumatok na konyo kids sa akin doon. No eh. Oo, kaya Ano yung kumalat yung balita? Ano? yata, gusto nila magpa-picture, ganun mga English-speaking na bata, ganun. Hindi, kinaibigan mo na rin agad sila. Ang galing, ang galing. Siyempre, ibang yan sila kaibigan. Buhay pa yung nanay at tatay mo? Yes, buhay pa sila. Ilan taon na sila? Wala pang 60. Bata pa. Bata pa sila. Bata pa. Mas matanda ka, 300 ka. Talaga. Amen. Amen. 515 sila. Pero, siyempre, sabi mo nga yung siyempre, alam nila na marami kang asawa. Siyempre, bilang magulang, i-stop ka nila na mali ang ginagawa mo. Yeah, good question. Paano mo sila sinagot na... Ang sabi ko sa kanila, pag gawa-gawa kayo ng gopings na anak, tapos magtataka kayo, bakit walang nagka-cartoon sa akin, diba? Oo nga, problema nila yun. Copying isang anak nila eh. Ako matutuwa ako nun, kaya yung anak kong lalaki, marami siyang chicks, matutuwa ako nun eh. Pag yung anak kong lalaki, walang nagkakagusto sa kanya, man, yun ang ayaw kong mangyari. Balik mo yan sa dyan. Yun ang ayaw kong mangyari. Okay. Pero pag nagkaroon ka ng anak at sabihin natin na hindi kasing gwapo mo, papagwapuhin mo ba siya? Actually, hindi nga ganun ka-importante sa ating mga lalaki yung physical natin eh. Okay. Yung tikas natin ang importante. For example? Yung aray mo, yung angas mo, yun ang importante sa atin. Kasi ilang beses ka na ba nakakita ng pogi pero walang chicks? Walang game. Pogi talaga, like blue eyes, mga gano'n pa, matangkad. Pero wala, pagkasama nila yung babae, natutuyo yung babae sa kanya. Ganun, wala silang, hindi ganun ka-importante sa atin. Nakakatulong sa atin kung may looks tayo para mapalingon yung babae, ganun, nakakatulong. Pero ano yung mga tips mo sa mga lalaki para mapalingon yung mga babae na gusto nila? Maging somebody sila. Maging? Maging somebody. Huwag silang maging nobody. Yun, i-work mo yung sarili mo para maging somebody. Kasi meron kasi mga ganyan, ginagawa nila, yun nga, somebody, pero nagmumukha silang pasikat na tuloy. Hindi, ano na yung mga sinasabi mo nga, yung mga cloud chaser sa internet eh, hindi yun. Hindi kailangan maging famous eh, hindi naman kailangan maging parang sikat ka sa internet, gano'n. Kumbaga somebody ka lang, kumbaga hindi ka invisible. Alam mo ba kung karaming lalaki ang invisible ngayon? Like, malungkot na kalagayan nga yun eh, walang lumiling sa kanila, walang may pakialam sa kanila. Huwag lang silang maging ganun, maging somebody sila. At alam mo, iniisip pa ng iba na pagdating sa babae, pera lang ang kailangan mo.
Pero nung nakakilala na ako ng mga mayayaman, nakita ko wala rin pala sila mga babae. Eh, pera sila. Pero wala silang mga babae. So, hindi yun ang sagot. Lahat na nagsasabi na pera lang kailangan mo para magkababae ka, hindi pa sila nagkakaroon ng pera. Hindi nila naiintindihan yun. Hindi perang ano talaga dun eh. Bandang huli yung tikas mo pa rin yung arrive. Kung sino ka, basically bandang huli. Para na mabibuild yun, para maging somebody sila. Maging content creator ba? Or kung hindi sila may lead Kahit mag-ganon? hindi yung maging content creator, try mo maging complete package na guy. Like, kasi yung iba, nakafocus lang sila sa pera na side. Yes. So pera, tas hindi maayos yung katawan nila. O pati forma nila, hindi sila marunong pumorma. Oo. Hindi sila marunong makipag-usap. Sa lalaki o babae, hindi sila makipag-usap. Wala silang fighting skills. Mga ganon. So ikaw may fighting skills ka? Meron. Ay, puta. Ingat kita straight ko. Ano nag-training kayo ng na talagang boxing? Alam mo, hindi ko pinapaalam to. Kaso tinanong mo lang, malalaman na to yun. Oo. Nag-training ka talaga. Yeah, iti-training kami mga tropa, iti-training kami. Ano yun? Home service na boxing? Sa ganun. Mas madali para sa akin ngayon yun eh. Tayo na lang yung coach sa bahay. Kapag in-invite ka sa Battle of the YouTubers, yung sasama ka. Oh, magkano budget nila, di ba? Pero magkano ang offer mo kung makipagsamahan ka? Hindi, sila muna magsabi ng budget bago pa ganun. Pero hindi ako nagtitraining para dun, alam mo yun? Pero kung may opportunity, Ano? mag-train ka ng talagang sobra-sobra para makasama ka sa gera sa Battle of the YouTubers. Ano? I mean, seryosohin mo ba yung pagbaboxing talaga para maging fighter kapag meron kang talagang nakaset na date na may kakalabanin ka na ganito? Seryosohin? Depende sa budget pa rin bandang uli. Kung maliit yung budget, ano lang, meets lang tayo dito, maliit lang yung budget. Pero wala yung budget, hindi seryoso. Siyempre, kilala ka as alpha di ba? Sa social media na para, Ganun talaga ba? Ganun ba? Ganun ang dating? Oo, sa mga comment section at mga et cetera, pag nakikita ko, parang titigas nila as alpha. So, ang mangyayari dyan, kapag, paano kung may nag-ayas so suntukan na Battle of YouTubers, tapos hindi mo siya pinapansin at sinasabi nila, hindi na siya alpha, kakagatin mo yung offer at may pagpakal ka. Una, hindi ko inaano yung sarili kong alpha. Mas sigma nga ako sa tingin ko eh. Kung mas nasa sigma ako na side. Pero kung yung tanong mo, ganyan, nahamon lang, hindi siya rin dun mababase kung pumalag ka, alpha ka, or hindi. Or Meron ka ba nakalaban in real life talaga? Talagang susuntukan talaga na po. bata pa ako nun. Bata ka. Bata pa ako. Nung tumalino na ako, naiiwasan ko na siya eh. At parang gusto na ako ng mga tao eh. Nagawa ko na siya ng paraan eh. So bata ka pa nun? Oo, bata ako. Magaling ako. Mga ilan taon ka na? Isim bata talaga. Like, ako yung bakal pa ako. 15, gano'n? Siguro, mas bata pa. Mas bata pa dun. Ganun. After nun, magaling ako kumalubog sa mga tao. Alam ko kung magkakagulo na, wala na ako nun eh. Kaya tuwing nagkakaroon ng rumble dati, sinasabi ng mga tropa ko, galing nga, aga mo umalis kahapon. Kasi nakukutuban ko rin eh. Nakagulo to eh. Ayaw mo ng away. Wala namang may gusto ata nun eh. May Sabagay. gusto ng away, pero nalang kung depressed ka, gusto mo ng away palagi. Pero kung nasa gantong stage ka, masaya kang tao, at meron kang inaalagaan na kingdom, may mga gano'n, ayaw mo ng away. Kaya nga, Tama. pag tumira ka sa rich neighborhood, mas chill yung mga tao dun. So hindi mo pinapansin yung mga haters mo? Hindi ko pinapansin. Hindi, pero nakakarating sila sa'yo. Actually, hindi talaga. Dahil, yung explorer ko sa Instagram, wala akong nakikita mga anything na local na nangyayari dun eh. Kung titignan mo doon, puro comedy, tungkol sa kotse, boxing, puro ganun lang mga nakikita ko. Ibang-iba yung ano ko tol eh. Yung mga nakikita ko sa internet, hindi ko alam kung ano nangyayari talaga. Minsan ako kwento na ng mga homies ko sa akin, doon ko lang nalalaman. Pero hindi ko talaga nakikita dahil iba yung mga pinanonood ko. Kahit yung YouTube ko, kung titignan mo siya, iba yung mga pinanonood ko. Wala akong kinukonsum na mga pang-clown na So di mo talaga pinapansin yung mga haters mo talaga? Wala kasing sense eh.
Hindi ko mahanapan nun, sir. Pero gusto mong sumagot sa mga hater mo. Nakaswerte nila. Isipin mo, sumagot sila si Jesus Christ, di ba? Ano? Ang swerte nyo. Ang swerte nila. Yun ang gusto nilang mangyari. Tol, merong mga tao ngayon na pag binanggit ko lang yung pangalan nila, makakatulog ng mahimpending. Baka hindi siya makatulog, sobrang saya niya. Yes! Sa tagal ko na nagpapapansin dito kay Koy. Nabanggit nila yung pangalan ko. Hindi ko ibibigay yung gusto nilang yun. Okay. Kasi ang haters mo, fan din talaga sila eh. Disguised as a fan, ha? Sila ang mas matinding fan. Number one fan. Fan sila. Okay. Lagi yung sumisilip sa mga social media ko. Alam nila lahat ng ginagawa ko. Gusto nilang maging ako talaga, ganun. Yung mga fan na totoo, hindi nga sila ganun ka-fan eh. Nakikinig lang sila ng kanta ko, ganyan, makakalimutan nila. Pero yung hater, araw-araw akong naiisip niyan. Number one fan talaga. So, nagde-thank you ko pa sa mga hater mo dahil siya nipapakalat ang pangalan mo. Yes, kasi alam mo tol, naranasan ko dati yun eh. Meron akong kaklase dati na babae. May pinost siyang lalaki, hate na hate niya. Yung lalaki to, international siya na tao, right? Parang sinasabi niya, dapat ibanto siya sa Pilipinas, yung gano'n. Chinek ko yung lalaki yun, naging fan niya ako eh. So, gumagana yun. So, pag sinishare ako ng mga haters ko, makakakuha ako ng fans pa rin. Alam ko, kasi nangyari sa akin yun eh, naging fan ako galing dun eh. So, Meron bang times na mga ibang content creators is talagang binabash ka online? yes, nakarating sila kaano sa akin, pero hindi ko napapanood na. Na umaabot lang sa akin yung sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Pero para sa hindi ko na siya, wala akong maalala talaga na content na hate about sa akin na pinanood ko ng buo. Wala akong maalala ng gano'n. Kasi una, hindi siya, hindi nakaka-interesting, wala akong matututunan. Tama. Diba, napaka-negative pa nung energy. Sayang Wala oras. ako ng boxing dito. Pero may ginagawa ko palagi, nanonood akong boxing, ganyan lang ginagawa ko eh. So imagine mo yun to, like gagawa sila ng maraming content tungkol sa akin tapos hindi umaabot sa akin. Hindi ko napapanood yun. Feeling nila umaabot sa akin. Pero imagine mo yun, like, hindi umaabot sa akin yan. Isipin mo, effort sila ng todo. So, parang Sila marketing. ng camera dyan, ganyan. Nag-set sila ng script o ano man. Tapos hindi aabot sa akin. Yun ang sad life. Tingin sa camera, anong masasabi mo sa kanila? Anong message mo sa kanila? Kailangan nyo ng maayos na relationship. Alam mo yun, parang hindi kayo ganyan. Sana at saka sana malulasan nyo kasi may sakit yun eh, yung hate. Sakit ang hate eh. Parang nakakatanda ang hate. Like, kaya ganyan yung itsura nyo kasi mo hate kayo sa loob ng katawan. Tingnan nyo yung itsura ko, walang hatred dito. Tingnan mo kung gaano ako fresh. Sinagot ang mga haters. Ang galing, ang galing. Pero doon sa mga haters mo, ayaw mo talaga sumagot. Wala akong makitang parang Tol, hindi mo rin naman may iwasan, tol eh. Like, Jesus Christ nga, isipin mo, pinako siya ng hater niya. Isipin mo kano karaming bashers ni Jesus Christ dun. Pinapako siya. Kung si Jesus may haters, sino pa ba ako? Natural may haters. Si Pacquiao nga may haters eh. Si Pacquiao na yun ha. Michael Jordan may hater. Kung baga mapapasok ka sa gantong laro, at napipikon ka sa hater, ba't ka pa pumasok sa gantong laro? Dapat alam mo yung pinapasok mo. Part of the game. Bago pumasok yan, alam ko nung magkakaroon ako ng hater, kaya nung nangyari yun, hindi na ako nagugulat. At saka sanay din ako dun, tol, sobrang sanay ako sa gano'n. Kasi nung bata pa lang ako, grade 3 ako naalala ko, nakaranas ako na hindi ako pinansin ng buong classroom eh. Ilang beses na ako nakaranas ng gano'n, grade 3 ako. Sa neighborhood din namin dati dun sa Sorrento, nakaranas din ako na boom, mga tao sa streets, hindi nila ako pinapansin. Seryoso? Talaga. Kaya sanay na ako sa ganyan. Kaya lahat, kalaban ko lahat, game ko yan. Bago tayo magsimula, sabi mo kasi sa akin na parang mapapahanga ako sa iyo kapag pinayak mo ako. Pag pinayak yun, Pero syempre, di kita maano kasi sigwa kayo, di ba? Okay. So, ang tanong, ano yung pinaka-lowest point mo sa buhay na napaluha ka? Yung huli akong napaluha, tol, yung namatay yung aso ko eh. Yun yung huli, yung lang naalala kong huli kong lumuha ako, namatay aso. Seryoso? Oo, ganun. Ay, ba, yung aso ni matagal na talaga sa'yo? The first time kong makaranas na may nawala sa akin na malapit sa akin. Di pa ako nakakaranas ng yung mga malalapit sa akin na nawala. Di pa ako nakakaranas ng Okay pa. sa aso na biglang naranasan. Sabi nga nila, pwedeng kaya mas maikli daw buhay ng aso kasi parang tinitrain nila tayo na sila unang mawawala, di ba? So parang na-training ka na agad na may nawala na sa'yo.
So pag may nawala sa yung mga tao, parang medyo sanay ka na ng konti. Ganun. Okay, so iyak ka sa aso, sa tao, wag na. Hindi ako konti lang. Yung sa aso ko yung pero yung lowest point ng buhay ko, Yun yung lowest talaga. yan, nakaranas ako ng ganun, yung parang nawala lahat sa akin. Yung sobrang depressed mo na, parang talaga. Rock bottom. Ano nangyari nun? Nawala lahat. Like, nawala lahat ng pera ko. Tapos yung girlfriend ko noon, wala na rin siya. Tapos yung mga friends pala niya yun eh. Akala ko friends ko, yung pala friends pala niya. So nawala din dahil friends yun eh, di ba? So parang wala na lahat. Tapos mag-isa lang ako noon, gano'n. Kasi dati mag-isa lang ako noon, sa Maynila kami noon. Mga parents ko nasa ibang bansa yun sila eh. So mag-isa lang ako noon. So parang, basta black and white yung paningin ko noon. Alam mo yun? Naalala ko nandun ako sa isang fast food restaurant. Tapos parang lahat nagkakasiyahan. Pero hindi ko makita yung saya. Parang, doon ko naisip, tayo na may parang, siguro depressed ako din. Umabog ba sa point na gusto mo na mawala sa mundo? Ay, hindi. Mas matalino ako masyado para mag-isip ng ganun. Pero yung bottom tol, yung narating ko yung ganun, na maganda ring marating ng mga, hindi, Tama. naman sana, wag sana marating nyo, pero mangyayari kasi, dahil pag nasa baba ka na, wala ka nang ibang makikita pababa eh. Tama. So, makikita mo pataas na lang, nasa pinakababa ka na eh. So, pag lumingin ko sa pataas, yung maliliit na bagay ngayon, ma-appreciate mo na. Kaya yung sinag ng araw pa lang eh. Shit, may sinag pa ng araw, natatamaan pa ako ng araw. Kaya nga makaapak ka pa lang sa grass eh. Parang, ibang tao nga, nakakulong, di makaapak sa grass. Yun, nag-guess mo. So, marami kang marirealize pag nandun ka sa rock bottom ba. Ano rin siya, healing na, alam mo yun. Mas lamang yung mga taong nakapunta na sa rock bottom eh. So, lamang ba sa tingin mo? Para sa akin, mas lamang. Kasi kapag hindi nila na-feel yung rock bottom, hindi nila ma-appreciate ang mga bagay. Like, yung mga taong pinanganak ng mayaman, nakakain na kagad ng steak, filet mignon. Hindi nila alam yung feeling na from wala na kumakain ka na ng bigas at toyo, tapos ngayon nakakain ka na. Kumbaga, mas na-feel mo yung, mas na-appreciate mo yung mga maliliit na bagay para sa akin kapag nadating mo yung rock bottom. Kasi, yung nagiging fuel mo na, tanga na, hindi na ako babalik dito sa sitwasyon na to. Kumbaga, magkakaroon ka na ng trauma at motivation na, tangina to. Alam mo tol, hindi rin lahat ng mga anak mayaman na parang hindi sila nakakarating ng rock bottom. Kasi nung nakakilala na rin ako ng mga anak mayaman, may iba rin silang sadness na hindi nararanasan ng mga hood na tao. Iba rin ang sadness ng mga anak mayaman eh. Ang dami mo nakikita ng gano'n, like Nawala ng wifi, gano'n. Iba yung nararanasan nila eh. Pwedeng, hindi natin alam, iba-ibang story. Let's say, yung family nila hindi okay. Mayaman nga sila pero hindi okay yung family nila. Right? Hindi sila tinuturing. Parang gano'n, parang hindi nila kasundo yung mga brothers and sisters nila. O ano man, merong, doon ko nalaman na hindi porque nga nasa rich kid guys, okay ka na. Nakilala ko yung mga rich kid na yun, may mga problema din sila. Na hindi rin maiintindihan ng mga kids sa hood. Tapos yung mga rich kid, hindi rin na naiintindihan yung problema sa hood. Same lang din, hindi sila nagkakaintindihan ng problema. Pero lahat yun sila may chance na malagay sa depression. Ilang beses na nakakita ng rich kid na depressed, dami nun. Sobrang dami nun. Pero kung ikaw, ano mas pipiliin mo? Mag-time travel ka sa pagiging 300 years old ka na kasi. Gawin ko na ng 600. Sabi natin, nasa 60 or 70 years old ka pero meron kang 100 million pesos or babalik ka sa grade 1 na 0 pesos. Babalik ako sa dati pero may 100 million. Hindi, pupunta ka sa future. Sa future? 60 pero 100 million or grade 1 na wala kang pera. Ngayon, sa sitwasyon ko, 60 to 100. Pero malalaktawan ko na lahat tong. Kaya itong age ko ngayon, malalaktawan ko na. Magiging 60 agad ako. 60 ka agad? Hindi. Gusto ko yung grade 1. Gusto ko yung grade 1 kasi yung time yung ano dun eh. Yung gusto ko yung time. Hindi talaga yung pera kasi ayaw mo naman makaka-come up yan eh. Pera lang yun. Pero yung time kasi marami kang magagawa eh. Dahil mo, pwede mo mapagtripan tong mundong to, gano'n. Ano yung pinakamalaki mong pera na nakawakan? Hindi pa ako nakahawak ng malaking pera. Bakit mo gusto mo yung lagyan ng ano yung buhay ko, yung buhay ko? Hindi, kano yung pinakamalaki mong pera na hawakan na nagastos mo na? Nagastos ko na.
Wala na eh. Wala na sa'yo eh. Hindi ka na sa sampa ng tax niya. Hindi about sa tax to. Sige. Ano ba, magkano? Hindi ko tol. Hindi naman rin ako gastador ng todo, tol. Hindi ako yung mawaldas. Hindi ako. Hindi. Pero ano lang, ballpark lang. Bigyan mo lang ng idea. 1 million, 2 million. Ano ba, nang walang kwenta? Wala nang walang kwenta? Ganon? Siguro mga 2 kaya kong umubos sa walang kwenta. Nangyari na siguro sa akin yun, nakaubos ako ng 2 sa walang kwenta. 1 to 2 gan, na walang kwenta. Pero kung hindi walang kwenta, hindi mangyayari yun. Ikaw, pag papalaw ka na sa mundong ibabaw, ano yung gusto mong ma-remember about sa'yo? Ano yung legacy na gusto mong iwan sa Pilipinas? Gusto ko na pag nakita nila yung, pag ako pinag-uusapan, sabihin nila na siya talaga yung nakapag-enjoy ng buhay. Kasi gusto ko makita nila yung pictures ko, ganyan, 2 babae dito, may cigar, sa ibang bansa, may champagne, gano'n, tapos titignan yung history nila, damn, nasagad niya talaga yung buhay niya. Yun ang gusto ko, gano'n yung... Ma-inspire. Ha? Gusto nila ma-inspire sa'yo? Siguro gusto kong maisip din nila na ako nga rin sagadin ko yung buhay ko. Kasi iba namatay na lang, di pa nasagad yung buhay. Ang konti ng kwento nila ba? Ako, umuulan ako ng kwento, kaya kong sabihin 300 years old ako. Kasi yung kwento ko, like pang 300 years old. Bakit ka 300 kasi? Yan talaga eh. Matagal na ako sa earth na to eh. Ang hirap, parang naka-psychedelics ko. Ako yung gano'n na marami akong kwento talaga. Pag tinignan mo yung mga pictures ko, masasabi mo talagang, yan yung life. Dapat yung pinanghahangaan talaga. Kahit hindi nila ako hangaan. Pero yung sagad ng life lang, yung tipong, kuwari, kasi mamamatay na ako, kaya ko na siyang tanggapin dahil, yeah, what a ride. Ulit yung life ko, pwede na ako mag-log out. Bad trip yung pag nag-log out kasi hindi mo na sagad yung life mo. Alam mo yun, hindi mo na nakaranas ng multiple girlfriends, pera, adventure, ganyan. Masasabi mo, incomplete ang buhay kapag wala ka multiple girlfriends? Tuloy pa rin kasi talaga eh, pag multiple girlfriends kay. Ayaw akong gumawa ng controversy pero iba din talaga. Like, sino bang lalaking hindi nag-fantasize nun, di ba? Iba rin talaga, iba rin. Basta maayos na relationship Kasi kung multiple girlfriends na magulong relationship, Huwag na. downfall mo pa yun eh. Maghihirap ka dun eh. Pero pag maayos na relationship, ikaangat mo yun siya. Kasi tumutulong talaga sila sa'yo eh. Like, yung kaligayahan mo ay kaligayahan nila eh. So masasabi mo ba dapat yung mga tao is multiple girlfriends talaga? Sa mga deserving lang. So deserving lang. Alam mo, tinanong ko dati yan sa isang Muslim. May nakasulubong ako ng Muslim. Sabi ko sa kanya, yo, di ba Muslim ka? Kasi alam ko Muslim form niya eh. Sabi ko, so di ba pwede kayong magkasama ng marami? Sabi niya, hindi sa mga deserving lang. Sabi ko, nga, tama yun Kasi yung mga ibang tao gustong gumaya sa akin, meron din silang 2 girlfriend, hindi mo mag-deserve eh. Bakit yung sarili mo, hindi mo ma-handle eh. Dadalawa ka pa. Di ba? Hindi mo nga, kahit yung hygiene mo, hindi mo alam, hindi ka marunong sa sarili mo, hygiene. So, dadalawa ka pang babae. Paano mo alagaan yung 2 babae? Sarili mo di mo maalagaan. Gano'n karaming babae yung kaya mong i-handle all at once? Kaya binigyan ako ni God ng 10. Kunyari, binigyan niya ako, di ba? Ibig sabihin, kaya ko yun. Kung binigay niya sa akin, ibig sabihin, kaya ko yun. Pero nag-look forward ka to more partner? Inshallah. Sana ibigay sa akin. Nakigad yun. Wala sa akin yun, nakigad. So gusto mo talaga na Hindi ko naman siya pinagpipray. Kung ano lang bigay sa akin. Wala rin naman akong choice eh. Kung sino lang magkagusto sa akin, ganun lang din naman eh. Wala akong choice talaga eh. Paano ka ba may nagkagusto sa'yo? Ano yung mga checklist na kailangan niya? Kaya may nanonood ngayon, babae, na gusto ka maging partner. Ano yung mga kailangan niya maging checklist para mapasayo? Para makapasa siya sa akin? Oo. Okay. Okay. Gusto ko yan Una, siguro, first yung loyalty niya, di ba? Yung gusto ko yung loyalty niya. At kung may respect ba siya sa akin, kung hindi siya burikat, wala siyang mga matitinding tattoo siguro na parang... Wala masobra tayo ito. Parang Conor McGregor na tattoo. Hindi kong gusto yan eh. Okay lang yung mga tattoo. Okay lang din. Pero wag lang yung... Talagang parang yakuza. Warrior na parang gano'n. Hindi. Hindi siya palaklab.
Ayaw mo nun. Bakit? Ha? Bakit? Lahat ng lalaki gusto nila yung pambahay lang eh. Tama. Gusto ko yung pang peace ko na babae kasi gera yung mundo ko eh. Yeah. Pag uwi ko sa bahay, parang peace dapat. Gano'n. So yun, hindi siya uhaw sa attention. Yun, gusto ko yun. Kasi yung pang babae, uhaw na sa attention. Addict na sila sa social media nga eh. Diba? Unang paggising nila, ilan nag-like sa akin? Ilan nag-message? Ayoko yung uhaw sa attention. Gusto ko uhaw siya sa attention ko. Oh. Isang attention lang. Pero sa attention ng village, ayoko nang gano'n na At hindi tililing na babae, hindi damage na babae, gano'n. Yun. Basta basically, kung para siyang kayang maging spa. Unless, siyempre, gigera tayo, di ba? Magulo ang mundo nating lalaki. Chaos rin yun, di ba? Kung babalik ka doon sa babae at kaya niya magsilbi na parang spa sa'yo, hindi mo iiwan yung babae yun. Like, mag-i-stick ka talaga nun. Siya yung nagbibigay ng peace sa'yo. I-stick ka talaga. So dumating rin sa point pala na parang pag minamassage ka, sabay-sabay sila. Hindi to about sa massage ka na spa eh. Pero yung biglang tatahimik lang bigla. Yung mundo mo, pag uwi mo ng bahay. How about the looks? Looks? Hindi ko masyadong inaano ang looks. Kung sino ang down sa akin, yun ang mas importante. At sino ang mas may silbi sa akin. Kasi yung iba, beautiful trash eh. Maganda sila pero trash talaga sila. Trash yung personality nila, trash yung paniniwala nila, trashy sila. How about sexual? Sexual, hindi ko masyadong Paano kayo babae? Parang hindi siya masyadong active. Ano lang siya, once a month lang. Una, hindi mangyayari yun kasi pag nakatabi niya na ako, magbabago yung paniniwala niya. pero hindi ako masyado nakatingin sa sex doll kasi hindi ako, ano ba to? Hindi ka ba active? Active ako pero hindi yun last na yun eh. Last na sa amin yun eh, ganun. Last na yun. Reward nga yung shit, tol. Reward ko lang yun sa babae ko. Good girl ka. Okay, yan. Pero hindi ako yung... Kasi tol, kunyari, eto tol kunyari, active na active ka sa sex. Let's say, wala kang control sa sexual desires mo. Hindi mo kayang mag-handle ng multiple relationship. Kung wala kang control sa sexual desires mo, hindi mo talaga kayang mag-handle ng ganon. Kasi ang mangyayari, yung babae, alam niya, napakay mo yung hiwa niya. So, nasa kanya talaga ang control. Kukontrolin ka ngayon niya. Alam niya ang weakness mo eh. Sexual. So importante wala sa akin yun. Like, hindi ko weakness ang hiwa mo. Wala akong pakialam nga dyan talaga eh. Maglapag ka ng something sa table ko, dun ako may pakialam. Ilapag mo yung loyalty mo dito. At love mo dito, dun ako may pakialam. Kasi pag nakutuban niya, na ang pakay ko sa kanya is yung pussy niya, siya na ang may power no. Nasa kanya yun eh. Tawa. Parang gaganon-ganon niya sa akin yan. Nasa akin yung kailangan mo. Okay mo. Diba? Ganon. Kaya hindi siya ubrak. So kailangan grabe yung dick control mo para makahandle ka ng multiple na relationship. Grabe dapat. Kasi Gano'n kayo ka-active? Kasi yun nga, tinatry nilang lagi na sex. Araw-araw? Dapat ibigay yun eh. Hindi mo dapat ibigay lagi yun eh. Kasi pag binibigay mo lagi yun, wala na silang paghihirapan, wala na yung kumbaga, pag nag-gets ng babae, nakuha ka na niya, doon na unting-unting nawawala sila eh. Doon na unting natutuyo sila, yung tingin nila sa'yo, hindi na ganun kalupit yung tingin nila sa'yo, dahil sa isip nila, kuha ko na to. Ganun. Kaya hindi ko rin basta-basta, iniisip ng mga tao, porque meron akong 2 girlfriend, laging sex trip doon sa bahay namin. Hindi. Hindi. Talagang minsan, hindi. Wala. Akala ko yung bahay mo kasi parang sex dungeon eh. Hindi. Yung maliin talaga. Hindi. Iniisip ng iba. Pero hindi talaga ganun. Kailangan control ko ang dick ko para mapatakbo ko yung bahay. So, binibigyan mo na sila ng pagkakataon na once a week lang ganon? Una nga, minsan 1 week wala dahil hindi maganda yung attitude nila eh. Minsan ang babae emotional, minsan nababadtrip sila na wala naman. Paano kung nag-cheat sila? Nag-cheat? Anong gagawin mo? Sila, para na sila sa streets. Babalik ka doon sa streets, doon ka, para doon ka. Pero may nangyari sa yung ganon? Hindi ko pa siya naranasan kasi kung mangyari yun, wala na siya sa akin. I mean, hindi ko pa siya naranasan. So wala pang nagloloko sa'yo? Hindi, nung dating yung hindi pa ako multiple relationship. Yung may yung girlfriend, one-on-one lang. Yan, naranasan ko yung naka-experience ako ng ganun. Pero yung sa multiple relationship ko na, hindi mangyayari yun. Paano kung
Paano kung mayroon kang hinahanap na sexual na wala sa kanila, mag-ano ka ba sa ibang babae? Na hindi ako ganun eh. Hindi ako... Paano ko ba sabihin to? Ano ko ba sabihin? Okay, alam mo yung mga lalaki na lagi pupunta sa red light district? Mga lalaki mahilig sa prostitute, right? Addicted na yun sila sa sex eh. Kaya sila gumaganong level na eh. Hindi ako ganun eh. Di ka ganon. Hindi ako pwedeng maging addicted doon kasi once na na-addict ako doon, siya na yung drug ko. Susunod na ako sa kanya. Terms and condition niya na ngayon. Queendom niya na ngayon yun. Queendom. Yes mo. Kaya hindi pwedeng ganun eh. Kaya kailangan talaga matinding, kahit pag gusto ko, minsan gustong-gusto ko, like, siyempre yung, lalo pagtaas mo mag-boxing, di ba? Ano mo yan, lumaangat eh. Pero kung hindi pa oras, hindi kailangan ibigay. Hindi good girl, hindi mo ibibigay. Kasi ang mali ng iba, hindi good girl yung babae nila, tapos isi-sex nila. Ngayon, sa isip ng babae, pwede palang di sundin-sundin to siya eh. Nakukuha ko pa yung attention niya eh. Okay. Diba, na-guess mo? Parang siya na yung nakakontrol ngayon sa relasyon. Yes, kahit ano palang gawin ko. So dapat pala, sa relasyon, lalaki ang nakakontrol. Ay, yeah, dapat talaga. Dapat talaga. Kasi, hindi tayo emotional eh. Naniniwala ka ba, pag sinasabi ng babae, your money is my money? Your money, sabi ng babae? Oo. Pera mo, is pera ng asawa mo. Talaga ba? Ilang kanta ba ginawa mo? Para makuha ito pera. 400 na kanta dito, tapos sabihin mo, pera mo to. Di ba? Nasa loob ka ng kingdom ko. So ikaw may control doon? Ha? Ikaw may control doon? Ng pera? Dapat talaga. Mas smart yung ganun, tol. Mas smart yung ganun dahil pag bumibili tayo ng bagay, hindi ba emotions eh. Babae, pag bibili ng something, galing sa emotions na yun. So minsan kaya nagkakamali sila ng bili ba? Okay. Tayo kasi minsan, pag-iisipan talaga, tama ba to o mali? Hindi kung ano yung feel natin. Nakaka-feel good ba to o ano? Hindi ganun eh. Tama ba to o mali? Okay. Guys mo? Kaya mas sa tingin ko mas maganda pag lalaki yung nag-handle ng pera para mas hindi So dapat sila yung nagko-control, nag-handle ng pera, dapat yung babae naghahabol. Ayun yung dapat principle ng isang lalaki. Naghahabol? Siguro. Masyadong yung naghahabol pero medyo. Pero ako huling tanong, ready ka na ba sa ating fast talk? Okay. So ready ka na? Babalik tayo, isang sponsorship. Alright. Sa mga hindi nakakilala sa akin, I'm Franklin Miano. I own 10 businesses here in the Philippines. At yung mga businesses na kilala ng ginawa ko, Vivid Smile, Phenomenon Apparel, Empire Clothing, MSB Academy at Frank Media. Ayun yung mga kilala sa mga businesses ko. And lahat ng mga businesses na pasukan ko na sa franchising, sa restaurant, sa clothing, sa cosmetics, and even sa networking, pinasok ko na din. Pero ang goal ko kasi sa buhay is makahanap kung ano ba yung business na sobrang dali lang gawin pero malaki pa rin nakita. In the past 10 years of doing businesses, nag-trial and error ako sa lahat ng mga businesses and I found the one best business. Literally, hindi mo na kailangan ng skills, experience at ng pera para makapagsimula at maganda sa bahay lang to. Hindi to get rich quick scheme, hindi to scam. Ang business model na to ay outsourcing business. Kino-connect mo lang si customer sa supplier. Ito yung business na ginagawa ko at marami na akong clients at marami na akong natulungan. I have 20,000 students at nag-post ako ng 1 hour free tutorial dito sa YouTube at tinuro ko dun yung 6 steps kung paano to gawin. Pinost ko lang ito for free. Wala kayong babayaran ni isa. Nandito lang sa YouTube. Yung literal na tinuro ko sa loob ng academy, tinuro ko dito sa YouTube video na to. Ang gusto ko lang nakapalit is subscribe mo lang ako. At ginawa ko tong free tutorial para makatulong sa mga wala pang budget para makapag-enroll dun sa loob ng aking program. Sana makatulong tong 1 hour free tutorial at let's go back to the podcast. So ito. Ready ka na ba? Let's go. Medyo mahirap. Nahirap ba? Come on. Sige. Pag mag-end of the world na at pipili ka ng isang kaibigan, sino na pipiliin mo? Sarili ko. Kung nag-iisa na lang ang babae sa buong mundo, sino ang pipiliin mo? Magagalit yung iba ko. Wala na lang akong pipiliin. Bahala sila mga bro. Ano yung pinaka tawag dito? Kapag mananalo ka ng isang loto, ano gagawin mo sa pera? Blow money fast. Okay. Ano yung kapag magiging empleyado ka, anong pipiliin mong trabaho? Yung mag-alaga sa mga aso, tol. Seryoso? Yeah. Talagang dog lover ka? Yeah. O kaya yung daycare, daycare, mga bata.
Seryoso? Para laro-laro lang kami buong araw ba? Ay, lupit na no, parang nasa nursery, pas biglang pumasok si Bugoy na kuy-kuy. What's up? Siyempre, mga nanay nila, magiging chicks ko. Ano yung Shopee or Lazada? Lazada. GMA or ABS? ABS. Coffee or tea? Coffee. Pagpipiliin ka ng isang bansa na saan ka titira forever, anong bansa? Oh, the fuck. Kahit di ko pa napupuntahan, kahit invento lang, no? Oh my God, ano ba itong ano? Saan ba yung money laundering? Doon. Hindi, Switzerland. Yun, oh. Ozarks? Hindi, Ozarks. 50 girlfriend or maging single forever? 50. Mamahalin mo ba pa rin ang partner mo kahit nalaman mo na mayroon siyang AIDS? AIDS? Saan niya nakuha yun? Nag-cheat siya malamang, hindi na. No, fast na. Okay. Oh, hindi ko na mamahalin. Mabait o maganda? Pabait. Masikip o maluwag? Anong pinag-uusapan natin dito? Ano mo na yun? Okay. Masikip. Payat or chubby? Come on. Pareho kong gusto yun, Sige, ano na lang. Sige, payat na lang. Pero pareho kong gusto yun. Malaki joga o malaki puwet? Puwet. Lights on or lights off? On. Sex or chocolate? Chocolate. Okay, thank you sa pagpupunta, Bugoy na Kuy-Koy, dito sa ating podcast, sa Lazy Genius Podcast. At meron ka ba magpo-promote sa mga audience natin or huling advice or sasabihin sa kanila? dailyflightglobal.com at yung 2 joints exclusive namin na private group namin, and pwede rin kayo pumasok sa free Telegram group ko kung ayaw nyo doon sa may bayad na pwede meron akong free Telegram group, makikita nyo yung link sa bio ng Instagram ko. Huwag lang. Okay, yung mga social media mo, tayo mo sabihin. Yeah, Bugoy na Kuy-Koy official sa Instagram. Baby girl, pag ready ka nang mamili, isang DM lang ako. Okay, so we will see you on the next episode. Goodbye.